Wellman TV. Manuel Bennett. 093613921998 Like ka naman dyan idol. Kabanata 611, Kabanata 611, sino kaya ang magiging desperado? Kumunot ang noo ni Phoebe Levin at sinabing, Lolo, kaya ko namang magligtas ng mga tao, bakit ko pa siya ipapadala? Wala ka bang tiwala sa kakayahan ko? Bumantong hininga ang kabilang panig, Nora, ayaw lang ni Lolo na may mangyari sa iyo, kaya makakabalik ka ng ligtas. Mayabang na sabi ni Phoebe Levin, Lolo, alam na alam mo ang lakas ko, walang mangyayaring masama. Seryosong sinabi ng kabilang panig, Nora, ito ay isang utos, at dapat kang sumunod. Oo. Nang marinig ang seryosong tono ng kanyang lolo, hindi na naglakas loob si Phoebe Levin na magsalita pa at tanging sumang-ayon na lamang. Sige, hindi na natin maaaring ipagpaliban pa ang bagay na ito. Bilasan mo at makipagkita kay Gary Lloyd para pag-usapan ang plano ng pagsadjep. Oo. Malakas na tugon ni Phoebe Levin. Pagkatapos, ibinalik ni Phoebe Levin ang lahat sa isang maliit na isla sa rehiyon ng Timog Dagat. Ang islang ito, na tinatawag na East Island, ay ang punong himpilan ng Vermilion Bird Palace. Pagkarating sa isla, tumingin si Phoebe Levin sa apat na babaeng sundalo at sinabing, Wind Shadow, Flower Thorn, Snowbird, Moonblade, sumama kayo sa akin sa Asher Dragon Hall Headquarters. Oo. Sabay-sabay na tugon ng apat na babaeng sundalo. Pagkatapos, isinakay ni Phoebe Levin si Wind Shadow at ang iba pa sa isang transport helicopter at lumipad patungo sa Asher Dragon Hall Headquarters. Sa sandaling ito, ang silangang isla, punong himpilan ng Asher Dragon Hall. Si Gary Lloyd, na nagpapatrolya sa isla kasama ang isang grupo ng mga sundalo, ay may kausap sa telepono. Walang magawang sabi ni Gary, commander ng Dragon, kung nag-aalala ka sa kaligtasan ni Nora, pwede kong isama ang mga tauhan ko para iligtas sila sa halip na siya. Seryosong sinabi ng kabilang panig, Gary, magiging lubhang mapanganib ang misyong ito. Kung hindi sana nabigo ang mga nauna nating koponan. Kaya, gusto kong makipagtulungan kayo kay Nora para iligtas ang tao, na siyang dapat magpapataas ng ating tsansa. Isa pa, naging masyadong maayos ang takbo ng buhay ni Nora, nagiging arrogant, at kailangan pang magpakalma. Tandaan, kayo at siya ay parehong mga henyo sa langit ng ating silangang bansa, na may mas malalaking pasanin sa hinaharap, kaya kailangan ninyong dalawa na mabilis na lumaki. Naiintindihan ko. Tumango si Gary, Dragon Commander, huwag kang mag-alala, makikipagtulungan ako kay Nora at ililigtas ko ang tao sa lalong madaling panahon. Sige, hihintayin ko ang magandang balita mo. Sige. Tumango si Gary at ibinaba ang telepono. Pagkatapos ibaba ang telepono, nagpatuloy sandali sa pagpapatrolya si Gary sa isla kasama ang mga sundalo bago tumungo sa paliparan. Hanggang 3:00 ng madaling araw. Isang helikopter pang transportasyon ang lumipad mula sa isang malayong lugar at narating ang kalangitan sa itaas ng paliparan. Bumulong si Gary, habang may sigarilyo sa bibig, sa wakas ay dumating na ang babaeng ito. Gayunpaman, hindi nawala ang boses. Isang nakamamanghang figure ang diretsyong tumalon pababa mula sa helicopter. Ang figurang ito ay walang iba kundi si Phoebe Levin. Habang tumatalon siya, hinugot ni Phoebe Levin ang dalawang maiikling sibat mula sa kanyang baywang at marahas na sinaksak ang mga ito kay Gary. Oy! Oy! Dalawang maitim na gininto ang ilaw ang sumilay sa kalangitan, kasabay ng malalakas na tunog ng malalakas na hangin. Ang matalas na sibat ay humampot sa kalangitan, tila sinira ang lahat ng nasa daanan nito. Ang iba pang mga Asher Dragon Hall warriors sa paliparan ay natakot at sabay-sabay na umatras. Sus Mariosep. Bulalas ni Gary, itinapon ang upos ng sigarilyo, at mabangis na bumunot ng mahabang kutsilyo mula sa kanyang likod para salubungin ang atake. Ang kutsilyong ito ang personal niyang sandata, na tinatawag na Asher Dragon Blade. Kaya nitong durugan ang ginto at jade, hiwain ang bakal at putik, at isang mahalagang espada na ipinamana ng pamilya Cobb. Klang-klang.
Ang mahabang kutsilyo at maiikling sibat ay nagbanggaan ng matindi, kasabay ng paglipad ng mga kislap at pabago bagong tunay na chi. Hinablot ni Gary ang mahabang kutsilyo at marahas itong inalog. Klang! Isang malakas na ingay ang umalangaw. Agad na nayanig si Phoebe Levine at lumipad ng ilang metro ang layo. Sumisid siya sa ere at tuloy-tuloy na lumapag sa lupa. Nabigo si Earl Cobb na sinabi, "Nora, ang tagal na rin mula noong huli tayong nagkita. Hindi ka man lang bumati pagdating mo, at sa halip ay inatake mo ako. Ano ba ang binabalak mong gawin?" Sumanghal si Phoebe Levine at sinabing, "Earl Cobb, balita ko bumuti na naman ang lakas mo. Hindi ako naniniwala, kaya gusto kitang paligsahan." Kumaway si Earl Cobb at sinabing, "Nora, may misyon pa tayo, kalimutan na natin ang tungkol sa paligsahan. Pag-usapan natin agad ang plano ng pagsadjep." Sabi ni Phoebe Levine, "Kaunting galaw lang, hindi mag-aaksaya ng maraming oras." Nawala ng malay si Earl Cobb. "Nora, sa init ng ulo mo at sa hilig mo sa pakikipaglaban, sino ang maglalakas loob na pakasalan ka sa hinaharap?" Buong pagmamalaking itinaas ni Phoebe Levine ang kanyang ulo, "May nangako sa akin na pakakasalan ako noon pa, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan." Kumunot ang noo ni Earl Cobb, "Sino ang gagawa ng ganoong bagay, para manggahas na pakasalan ka? Sa tingin ko, bugbugin mo lang ang hinihingi mo." Galit na sigaw ni Phoebe Levine, ang kanyang katawan ay kumislap, naging isang agos ng liwanag, sumugod patungo kay Earl Cobb. Umiling si Earl Cobb at sinabing, "Nora, ikaw ang humiling ng laban na ito. Kung matatalo ka, huwag mo akong sisihin." Gayunpaman, iginalaw din ni Earl Cobb ang kanyang katawan, hawak ang Azure Dragon Blade, at sumabak sa labanan. Sa sandaling ito, lumapag na ang helicopter. Sina Wind Shadow, Flower Thorn, Snowbird, at Moonblade, na kasama ni Phoebe Levine, ay masayang naghihiyawan sa gilid. "Guro, tara na." Itinaas din ng Azure Dragon Hall Warriors ang kanilang mga braso at naghiyawan, pinapalakas ang loob ni Earl Cobb. Sa isang iglap, mabilis na napalapit sina Earl Cobb at Phoebe Levine sa distansya at sabay na naglunsad ng isang mabangis na pag-atake. Inikot ni Phoebe Levine ang kanyang mga kamay at itinaas ang kanyang maikling sibat, sinaksak ito kay Earl Cobb. Naikuyom ni Earl Cobb ang kanyang mga kamay sa Azure Dragon Blade, at sumipa palabas. Klang-klang. Muling umalangaw-ngaw ang malinaw na tunog ng banggaan, kasabay ng mga kislap at true chi na magkakaugnay, nagniningning sa ilalim ng kalangitan sa gabi, kumakalat sa lahat ng direksyon. Ang nakakatakot na true chi na kumalat ay sobra para sa apat na mandirigma ng Vermilion Bird Palace at sa mga mandirigmang Azure Dragon Hall, na hindi nang ahas na lumapit at isa-isang umatras. Pagkatapos ng banggaan, biglang lumakas ang mga braso ni Earl Cobb, at sumigaw siya, "Umalis ka." Direktang nalipad sa ere si Phoebe Levine dahil sa napakalakas na puwersa. Gayunpaman, sa sandaling iyon ay tinangay siya sa ere. Pinahit ni Phoebe Levine ang kanyang baywang, itinaas ang isang mahabang binti, at ibinagsak ito patungo kay Earl Cobb sa ibaba niya. Ang sipa na ito ay napakabilis, parang isang maitim na gininto ang kidlat. Bahagyang nagulat si Earl Cobb at, walang pag-aalinlangan, itinaas ang Azure Dragon Blade para harangan. Humalabog. Ang sipa na ito ay tumama ng malakas sa Azure Dragon Blade, na lumikha ng isang malinaw na tunog. Matapos harangan ang sipa na ito, muling gumamit ng puwersa ang mga braso ni Earl Cobb, na muling nagpalipad kay Phoebe Levine. Bukod pa rito, matapos patalsikan si Phoebe Levine, walang tigil na sumugod si Earl Cobb ng may matinding bilis. Nang maabyutan niya si Phoebe Levine sa isang kisap mata, hinawakan niya ang Azure Dragon Blade gamit ang dalawang kamay at marahas na sinugod si Phoebe Levine. Mukhang natatarante si Phoebe Levine. Hindi niya mapatahan ang sarili, mabilis niyang itinaas ang kanyang mga baril para harangan. Klang-klang. Kasabay nito ay isang nakakakilabot na tunog ng pagbagsak. Yumuko ang katawan ni Phoebe Levine dahil sa pressure, at ang sementadong sahig sa ilalim ng kanyang dagandong ay nabasag at naging isang malaking lugar. Matapos harangan ang labis na pagsalakay na ito,
Nagngalit ang mga ngipin ni Phoebe Levine, biglang naglakas loob ang kanyang mga braso, at malamig siyang sumigaw. Lumayas ka! Klang-klang! Nabigla si Earl Cobb, at napilitan siyang umatras dahil sa isang mabangis na puwersa. Kabanata 612, Kabanata 612, Nakipaglaban ang ibong Vermilion sa Azure Dragon. Walang pag-aalinlangan, direktang ipinasok ni Phoebe Levine ang dulo ng dalawang maiikling baril sa gitna. Kasabay ng tunog ng click, pinagsama ang dalawang maiikling baril at naging isang sibat na may 3 metrong haba. Ang mahabang sibat na ito ay tinatawag na Bathing Fire and Burning Sky Gun, na maaaring hatiin sa dalawang maiikling baril o pagsamahin bilang isang kumpletong anyo ng mahabang sibat, na magsisilbing personal na sandata ni Phoebe Levine. Para harapin ang mga ordinaryong kalaban, karaniwang ginagamit ni Phoebe Levine ang Bathing Fire and Burning Sky Gun na binabaklas. Kapag kaharap niya ang mga mapaghamong kalaban, sa kanya lang ito gagamitin sa buong anyo nito. Labanan. Isang malakas na ungol ang pinakawala ni Phoebe Levine, at ang kanyang figure ay kumislap, sumugod muli patungo kay Earl Cobb. Habang sumusugod patungo kay Earl Cobb, patuloy na ginamit ni Phoebe Levine ang kanyang Truth Shi, habang isang gininto ang pula, nagliliyab na Vermilion Bird Phantom ang bomb-alot sa kanyang katawan. Nakikita ko si Phoebe Levine na ginagawa ang lahat. Hindi rin nagpigil si Earl Cobb, inalog ang buong katawan niya, at ang Truth Shi sa loob niya ay agad na sumabog, binalot siya sa isang Azure Dragon Illusion. Pagkatapos, kumislap ang kanyang anyo, sumugod upang salubungin siya. Sabay na iwinaksi nilang dalawa ang kani-kanilang mga sandata habang papalapit sila. Mahigpit na hinawakan ni Phoebe Levine ang kanyang mahabang sibat gamit ang dalawang kamay, at iwinawagayway ito. Oy! Sus Mariosep! Habang tumatalsak ang sibat, ang mga ginintoang pulang apoy ay nagliliyab ng matindi, na nagliliwanag sa kalangitan sa gabi. Ang Vermilion Bird Phantom na bumabalot sa kanyang katawan ay sumugod din patungo kay Earl Cobb. Hindi nag-atubiling hinawakan ni Earl Cobb ang kanyang Azure Dragon Blade gamit ang dalawang kamay at hiniwa ito. Oy! Sus Mariosep! Ang kutsilyo ay hiniwa ng may matinding lakas, naglalabas ng tumataas na enerhiya ng espada at nakasisilaw na cyan na liwanag. Umugang ang Azure Dragon Illusion na nakapalibot sa kanya habang sumusugod ito. Nang makita ito, lahat ng nakamasid mula sa malayo ay tila kumakabog ang kanilang mga dibdib. Tunay ngang malakas ang pinuno ng Azure Dragon Hall at Vermilion Bird Palace. Sa isang iglap, klang-klang, bomb, tunog. Ang mahabang sibat at mahabang kutsilyo, ang Azure Dragon at Vermilion Bird, ay sabay na nagbanggaan, na lumikha ng isang nakakayanig na tunog ng pagtama. Ang mga apoy at tunay na chi ay nagsanib puwersa, diretsyong bumaril sa kalangitan, lumalaganap sa lahat ng direksyon, na nagpapabilis ng tibok ng puso ng mga tao. Ilang segundo ang lumipas. Bomb! Tunog! Isang sunod-sunod na pagsabog na parang mga pagsabog ng bomba ang umalangaw-ngaw sa maliit na isla, na umalangaw-ngaw sa kalangitan sa gabi. Ang Azure Dragon at Vermilion Bird na nagbanggaan sa kalangitan ay sabay na sumabog. Ham! Isang mahinang ungol ang pinakawala ni Phoebe Levine, at direktang napaatras. Dumulas ang mga paa niya sa lupa ng mahigit 10 metro bago tuluyang napanatiling matatag ang kanyang katawan. Sa kabilang banda, napatitag ni Earl Cobb ang sarili matapos siyang itulak pabalik ng 7 o 8 metro. Agad na naging malinaw ang resulta. Ngumisi si Earl Cobb, hawak ang kanyang Azure Dragon Blade, at tumawa, Phoebe, itutuloy pa ba natin? Kung magpapatuloy tayo sa pag-aaway, siguradong wala kang laban sa akin. Emph. Bahagyang sumanghal si Phoebe Levine, binawi ang kanyang dobleng baril, at napakunot ang noo. Earl Cobb, anong nangyayari? Bakit biglang lumakas ang loob mo pagkatapos lang ng ilang panahon? Alam mo naman nakapantay pa rin ang mga kalakasan natin ilang buwan na ang nakalipas. Labis siyang nadismaya na pinipigilan pala siya ni Earl Cobb. Bukod dito, alam niya na kung magpapatuloy sila sa pag-aaway, walang alinlangan na matatalo siya. Ang lakas ng lalaking ito ay talagang tumaas ng malaki, na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pressure.
Buong pagmamalaking ngumiti si Earl Cobb, ang dahilan kung bakit lumakas ng husto ang aking lakas ay dahil nakatanggap ako ng gabay mula sa isang eksperto. Bukod pa rito, sa tulong ng ekspertong iyon, nalampasan ko ang aking cultivation. Ngayong sumikat na ang aking cultivation at lakas, paano mo ako matatalo? Eksperto. Nagtatakang tanong ni Phoebe Levin, sino yang ekspertong tinutukoy mo? Humagalpak ng tawa si Earl Cobb at sinabing, ililihim ko muna ang pagkakakilanlan ng eksperto. Kung may pagkakataon mamaya, ipapakilala kita sa kanila. Sa anumang kaso, ang ekspertong iyon ay tunay na kahanga-hanga, hindi lamang nagtataglay ng pambihirang martial arts kundi pati na rin ng mga supernatural na kasanayang medikal. Ang mas mahalaga ay naaayon sa aking kagustuhan ng eksperto, at naging magkapatid na rin ako sa kanya. Kapag nakilala mo siya, sigurado akong magugustuhan mo rin siya. Sok. Umikot ang mga mata ni Phoebe Levin at sinabing, kung ang ekspertong nabanggit mo ay maaaring maging kapatid mo, duda ako na ganoon siya kagaling. Kung tungkol naman sa pag-ibig sa lalaking ito, mas imposible pa rin. Ngumisi si Earl Cobb, Phoebe, huwag kang magsalita ng masyadong maaga, dahil baka masampal ka sa mukha mo. Sabi ni Phoebe Levin, mayroon na akong gusto, kaya imposibleng mahulog pa ako sa iba. Sige, maging matigas ka lang kung ganoon. Kumaway si Earl Cobb at sinabing, Phoebe, dapat pala sinabi sa iyo ng Dragon Commander ang tungkol sa misyong pagsajep, di ba? Bakit pa ako hahanapin ka? Ganti ni Phoebe Levin. Kumunot ang noo ni Earl Cobb, sabi ng Dragon Commander, maaaring mapanganib ang misyong ito ng pagsajep. Kung hindi niya sana tayo hihilinging magtulungan para iligtas sila. Tinaas ni Phoebe Levin ang kanyang kilay, ano, natatakot ka ba? Kung talagang natatakot ka, sabihin mo kay Dragon Commander na gusto mo nang umatras sa operasyong ito. Nakatitig si Earl Cobb, bilang pinuno ng Asher Dragon Hall, paano ako matatakot sa panganib? Masyado mo ba akong minamaliit? Nag-aalala lang ako na baka kung may mangyari sa iyo, sisihin ako ng lolo mo, ha? Ngumisi si Phoebe Levin, mag-alala ka sa sarili mo. Huwag kang humingi ng tulong sa akin pagdating ng panahon. Ikaw. Hindi makapagsalita si Earl Cobb, kumikirot ang puso niya. Gayunpaman, alam niyang matigas ang babaeng ito sa labas ngunit malambot sa loob, kaya hindi niya ito nakipagtalo. Huminga siya ng malalim at sinabing, tigilan na natin ang kalokohang ito at pag-usapan natin agad ang plano ng pagsajep. Sige. Tumango si Phoebe Levin at sumunod kay Earl Cobb palabas ng paliparan. Maagang maaga kinabukasan. Sa isang base sa hangganan ng Cloud Province. Si Manuel Bennett at ang kanyang grupo ay nag-aalmusal kasama si Howard Hans. Sabi ni Howard Hans, Mr. Bennett, mga kasama, aalis ba talaga kayo ngayon? Plano ko sanang manatili ka rito ng ilang araw pa. Sumagot si Manuel Bennett, Kuya Hans, gusto ko pa sanang manatili ng ilang araw, pero may mga importanteng bagay talaga akong kailangang asikasuhin. ika-15 ngayon, na siyang kaarawan ni Senior Sister. Hindi pa nga siya nakapaghanda ng regalo, kaya hindi na niya kayang sayangin pa ang oras. Nagsalita rin si Ivy Chaplin, Master Hans, pinahahalagahan namin ang iyong kabaitan. Pero may mga bagay tayong kailangang asikasuhin sa sekta natin, at hindi tayo maaaring manatili rito. Tumawa si Christopher Whale, Master Hans, magkikita tayong muli sa hinaharap kapag may pagkakataon. Tumango si Howard Hans, sige, dahil may gagawin ang lahat, hindi na kita pipigilan. Pagkatapos mag-almusal, nag-ayos si Howard Hans ng sasakyan para maihatid sina Bill West, Christopher Winslet, Peter Lee, at Donald McKenna palayo sa base. Tutal, hindi naman kalayuan ang lokasyon ng kanilang sekta mula sa base. Pagkatapos, personal na sinamahan ni Howard Hans si Manuel Bennett at ang kanyang grupo patungong Beauty City Airport. Sa terminal ng paliparan. Isang anunsyo ang ginawa para sa pagdating ng isang flight patungong Boston. Magalang na sinabi ni Nicholas Lester kay Manuel Bennett, Mr. Bennett, pakibigyan po ako ng address, at ipapadala ko sa inyo ang mga materyales panggamot na nakolekta ko sa mga nakaraang taon pagbalik ko. Sige.
Tumango si Manuel Bennett at ibinigay kay Nicholas Lester ang address ng East Beauty Pharmaceuticals. Nang maalala ang address, yumuko si Nicholas Lester at sinabing, "Mr. Bennett, magkikita tayong muli sa hinaharap. Huwag kang mag-atubiling kontakan ako mamaya kung may kailangan ka. Magkikita tayong muli." Yumuko rin si Manuel Bennett ng kanyang kamay bilang tugon. Pagkatapos magpaalam sa lahat, naunang umalis si Nicholas Lester. Pagkaalis ni Nicholas Lester, dumating ang flight papuntang Mountain City. Sabi ni Ivy Chaplin, "Mr. Bennett, gagawin namin ang aming makakaya para mahanap ang huling materyales na panggamot na kailangan mo. Kapag nahanap na namin, kukontakan ka namin agad." Tumango si Manuel Bennett, "Nagpapasalamat ako sa tulong mo." Ikinumpas ni Christopher Whale ang kanyang kamay, walang abala. "Isang karangalan ang matulungan ka." Pagkatapos, umalis na si Ivy at ang dalawa niyang kasama. Pagkaalis nila, dumating ang isang eroplano papuntang Ship City. Kumuha si Manuel Bennett ng ilang elixir at iniabot ang mga ito kay Howard Hans. "Kuya Hans, ito ang ilan sa mga elixir na aking pinino. Makakatulong ang mga ito sa iyo sa cultivation, pagpapagaling ng mga sugat, at pagpapanumbalik ng chi. Kunin mo." Kabanata 613, Kabanata 613, Banal na karayom ng 8 trigram. Elixir. Nagulat si Han Qingho at mabilis na tumanggi, "Mr. Bennett, napakahalaga ng elixir na ito, hindi ko ito matatanggap." Tumawa si Manuel Bennett at sinabing, "Maaaring napakahalaga ng elixir na ito sa iba, ngunit para sa akin, hanggat mayroon akong sapat na mga materyales na panggamot, madali ko itong mapapaganda. Dahil magkapatid tayo, huwag na tayong mag-abala pa ng mga palusot. Tanggapin mo na lang." Labis na naantig si Han Qingho, tinanggap ang elixir, at sinabing, "Mr. Bennett, hindi na ako magsasalita pa ng maraming salamat. Sa susunod, huwag kang mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin kung may kailangan ka." "Walang problema." Tumango si Manuel Bennett nang nakangiti at nagtanong, "Siya nga pala, ang nakababata kong kapatid na si Han, plano ko munang bisitahin ang lolo mo, gusto mo bang sumama? Marami akong aasikasuhin sa White Tiger Hall, kaya hindi na ako pupunta." Umiling si Han Qingho at nagtanong, "Mr. Bennett, ano po ang kailangan ninyo sa lolo ko?" Sabi ni Manuel Bennett, "Gusto kong humingi ng tulong kay matandang Guru Hans." Sabi ni Han Qingho, "Mr. Bennett, kahit anong pabor ang gusto mo, pwede mo lang hingin. Sabik na ang lolo ko na bisitahin mo siya, sabik na humingi ka ng tulong sa kanya." Tumawa si Manuel Bennett, "Sige, kita-kits mamaya." "Oo." Tumango si Han Qingho, "Mag-ingat ka, Ginoong Bennett. Mag-ingat ka." Pagkatapos magpalitan ng pagbati, pumasok si Manuel Bennett sa security channel kasama sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates. Pagkatapos sumakay sa eroplano, pumunta silang apat sa first class sitting area at umupo ng magkatabi. Nagtatakang tanong ni Barden Bard, "Kapatid na Bennett, hindi ba natin plinano na pumunta sa Penn City? Bakit tayo biglang pupunta sa Ship City at bibisita kay Old Master Hans?" Naguguluhan din sina Lily Tisdale at Barden Bard. Sabi ni Manuel Bennett, "Gusto kong humingi ng tulong kay matandang Guru Hans, na may kaugnayan sa Reg Along gusto kong ibigay sa aking nakatatandang ate. Siyempre, pwede mo ring bisitahin ang Ship City mamaya para bumili ng mga regalo. Tutal, malapit lang naman ang Ship City at Penn City. Pupunta tayo agad sa Penn City kapag tapos na tayo." "Sige." Nagkibit-balikat si Barden Bard, "Gusto kong makita kung anong klaseng regalo ang ibibigay mo kay Sister Vivian." Humagalpak ng tawa si Manuel Bennett, "Malalaman mo rin pagdating ng panahon." Nang marinig ang mga salita ni Manuel Bennett, mas lalong naging mausisa ang tatlo. Hindi kalayuan ang Beauty City sa Ship City. Bandang 11:00 ng umaga, dumating silang apat sa paliparan ng Ship City. Paglabas ng gate ng apat, nakita nila sina George Hans at Giovanni Glover na naghihintay na sa kanila. "Ginoong Bennett, matagal na po naming hinihintay ang pagdating ninyo." Binati sila ni George Hans nang may mainit na ngiti. "Kumusta, Ginoong Bennett?
Ngumiti si Giovanna Glover kay Manuel Bennett at binati ito. Bagamat hindi siya nasiyahan kay Manuel Bennett noon, buong puso niya itong hinangaan matapos masaksihan ang mahimalang kasanayan nito sa medisina. Kumusta? Nakangiting sagot ni Manuel Bennett. Tumingin si George Hans kina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates, at nagtanong, sino ang tatlong ito? Ipinakilala sila ni Manuel Bennett, ito ang mga kaibigan ko, sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates. Kumusta? Sinalubong sila ni George Hans ng may ngiti. Kumusta, matandang Guru Hans? Sumagot ang tatlo. Sabi ni George Hans, Mr. Bennett, dahil nakarating ka pa sa Ship City, dapat kang tumuloy sa pamilyang Hans at magsaya. Hayaan mong maging mabubuting host tayo. Napakamot si Manuel Bennett sa kanyang ulo at sinabing, natatakot akong hindi ko kaya. Kailangan kong magmadali papuntang Penn City bago maghating gabi mamayang gabi. At isa pa, ang dahilan kung bakit ako pumunta rito ay para humingi ng tulong sa iyo. Ganoon ba ka-urgent? Mukhang walang magawa si George Hans, saka nagtanong, Mr. Bennett, anong pabor ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Huwag kang mahiya magtanong ng kahit ano. Sabi ni Manuel Bennett, medyo komplikado ang pabor na kailangan ko ng tulong mo at kailangan ng maayos na pag-uusap. Walang problema. Tumango si George Hans at sinabing, bumalik muna tayo sa manor. Pagkatapos, sinundan ni Manuel at ng kanyang tatlong kaibigan sina George Hans at Giovanna Glover palabas ng paliparan. Halos 1 oras ang biyahe ng kotse bago nakarating sa Hans Family Manor. Bilang isa sa mga nangungunang pamilya sa Ship City, ang pamilyang Hans ay napakayaman. Sakop ng manor ang isang malawak na lugar, na may maraming sinaunang pavilion at tore na matatagpuan sa loob, na nagpapakita ng karangyan sa isang simpleng paraan. Pagdating sa pasukan ng manor, sinamahan ni George Hans si Manuel at ang kanyang mga kaibigan papasok. Gayunpaman, pagpasok pa lang nila sa manor hall. Isang matandang boses ang lumapit. Matandang Panginoon Hans, dumating na ba ang banal na doktor na nagpagaling sa iyong mga mata at binti? Nang marinig ang boses, lumingon sina Manuel at ang kanyang mga kaibigan. Nakita nila ang isang matandang lalaking nakaputing Amerikana, katamtaman ang pangangatawan, may mahabang uban-ong buhok na maayos na sinukli, na papalapit. Bagamat matanda na ang matandang lalaki, mayroon siyang mapula-pulang kutis at kumikinang na mga mata, puno ng enerhiya. Sa likuran niya ay isang binata na may dalang kahon ng gamot. Ipinakilala siya ni George Hans, Mr. Bennett, ito ang aming unang banal na doktor sa Ship City, si 8 Trigrams Needle King, Nathaniel Tisdale. Dati, si Dr. Tisdale ang tumulong sa akin na pangalagaan ang aking kalusugan. Nang marinig ni Dr. Tisdale na gumaling na ang mga mata at binti ko dahil sa iyo, iginiit niya na makipagkita sa iyo. Pagkatapos, ipinakilala ni George Hans si Manuel kay Nathaniel Tisdale, Dr. Tisdale, ito si Dr. Bennett Manuel na nagpagaling sa aking mga mata at binti. Kahit ang kakayahan ni Dr. Hodge sa medisina ay mas mababa kaysa kay Mr. Bennett. Talaga. Tiningnan ni Nathaniel Tisdale si Manuel mula ulo hanggang paa habang ang mga kamay ay nasa likod niya, ganoon ba talaga ka-Jose ang batang ito sa medisina? Nahihirapan akong paniwalaan. Mahinahong sinabi ni Manuel, Dr. Tisdale, maniwala ka man o hindi, talagang pinagaling ko ang mga mata at binti ni matandang Guru Hans. Itinaas ni Nathaniel Tisdale ang kanyang ulo at sinabing, bata, ano kaya ito, bakit hindi ka makipagkompetensya sa akin sa mga kasanayang medikal, ano kaya iyon? Makikipagkompetensya sa mga kasanayang medikal. Umiling si Manuel at sinabing, pasensya na, pero may mga importanteng bagay akong kailangang asikasuhin at wala talaga akong oras para makipagkompetensya sa iyo. Ano, natatakot ka ba? Ngumisi si Nathaniel Tisdale at sinabing, sa palagay ko ay malamang na pinagaling ni Dr. Hodge ang mga mata at binti ni matandang Guru Hans, at nakatulong ka naman ng kaunti. At si Dr. Hodge ay mahinhin at ayaw magpasikat, kaya ikaw ang binigyan niya ng kredito. Tama ba ako? Biglang natulala sina Manuel at ang kanyang mga kaibigan. Hindi nila inaasahan na ganoon ang pag-iisip ni Nathaniel Tisdale. Nakangising sabi ni Barden Bard,
Kapatid na Bennett, isa ba talagang banal na doktor ang matandang ito, o isa lamang itong tanga? Kumunot ang noo ni Nathaniel Tisdale at galit na sinabi, "Anong kalokohan ang pinagsasabi mo, monghe?" Nagmamadaling namagitan si George Hans, Dr. Tisdale, "Ang mga mata at binti ko ay talagang pinagaling ni Dr. Bennett, at hindi nakisali si Dr. Hodge sa paggamot." Nagpatuloy din si Giovanna Glover, "Tama iyan, Dr. Tisdale, mapapatunayan ko iyan, ang lolo ko nga ay pinagaling ni Mr. Bennett." Napakurap-kurap si Nathaniel Tisdale, "Kung gayon, bakit ayaw niyang tanggapin ang hamon ko?" Hindi talaga nakapagsalita si Manuel. Mayroon siyang mga mahahalagang bagay na dapat pag-usapan kay George Hans, ngunit nakilala niya ang isang matandang lalaki na nagpumilit makipagkumpetensya sa kanya sa mga kasanayang medikal. Ano pa nga ba ang dapat niyang kalabanin? Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nagtanong si Manuel, "Dr. Tisdale, ano ang magaling mo sa tradisyonal na medisina?" Buong pagmamalaking sumagot si Nathaniel Tisdale, "Siyempre, ito ang ninuno ng aming pamilya Tisdale na 8 trigrams Divine Needle." "Ah! Kaya pala ito ang banal na karayom ng 8 trigrams." Tumango si Manuel na may alam. Bagamat hindi nakapasok sa top 10 nanograms Divine Needle list ang 8 trigrams Divine Needle, maaari pa rin itong mapunta sa ika-15 pwesto, kaya isa itong mahusay na kasanayan sa acupuncture. Pagkatapos, muling nagtanong si Manuel, "Alam mo ba ang lahat ng 64 na pamamaraan ng karayom ng 8 trigrams Divine Needle?" Biglang nagulat si Nathaniel Tisdale, "Alam mo ba talaga na ang ninuno nating Tisdale na 8 trigrams Divine Needle ay may 64 na pamamaraan ng paggamit ng karayom?" Ikinumpas ni Manuel ang kanyang kamay, "Sige, huwag kang magulat, sabihin mo lang sa akin, na-master mo na ba ang 64 na teknik ng karayom ng 8 trigrams Divine Needle?" Kumunot ang noo ni Nathaniel Tisdale, "Bukod sa ating mga ninuno sa Tisdale, wala pa sa ating mga inapo ang nakakapag-master ng lahat ng 64 na pamamaraan ng pagtusok ng karayom. Isa pa, 5 lang sa mga teknik na ito ang naipasa hanggang ngayon, kaya 5 lang ang alam ko." Ngumiti si Manuel at sinabing, "Pasensya na, pero na-master ko na lahat ng 64. Kabanata 614, Kabanata 614, Paano sila lumuhod? Ano? Labis na nagbago ang mukha ni Nathaniel Tisdale, "Na-master mo ba talaga ang 64 na teknik ng 8 trigrams Divine Needle?" Gayunpaman. Paulit-ulit niyang iniling ang ulo, "Imposible, talagang imposible. Nawala na ng 8 trigrams Divine Needle ng aming whale family ang 59 sa iba pang mga teknik. Imposibleng may sinuman na makakapag-master ng lahat ng 64 na pamamaraan ng pagtusok ng karayom." Sabi ng medical hall assistant na nakasunod sa akin, "Dr. Tisdale, nagyayabang lang ang batang ito, tapos sineseryoso mo." Tumingin si Nathaniel Tisdale kay Manuel Bennett at umiling, "Bata, wala akong pakialam sa kakayahan mong medikal. Pero mahilig kang magmayabang, mayabang, at talagang nakakainis ng mga tao. Dahil sa iyong karakter, natatakot ako na ang iyong mga tagumpay sa tradisyonal na medisina ay hindi magiging ganoon kataas. Hindi ka naniniwala, di ba?" Tanong ni Manuel Bennett. "Siyempre hindi." Umiling si Nathaniel Tisdale at saka malakas na sinabi, "Kung magagamit mo ang 64 na pamamaraan ng karayom ng 8 trigrams Divine Needle, luluhod ako at magkokawtaw, at tatanggapin pa nga kita bilang aking Panginoon." Sabi ni Manuel Bennett, "Mayroon talaga akong apurahang gagawin ngayon, at wala akong oras para ipakita ang lahat ng 64 na pamamaraan ng paggamit ng karayom. Bakit hindi ko nalang ipakita sa inyo ang 8 sa ngayon?" 8. Ngumisi si Nathaniel Tisdale, "Bata, nagyayabang ka pa rin ba? Nasabi ko na ang 8 trigrams Divine Needle ay mayroon lamang 5 needle technique sa ngayon." Habang nagsasalita pa rin si Nathaniel Tisdale, direktang kinuha ni Manuel Bennett ang kahon ng pilak na karayom, binuksan ang kahon, at ginamit ang True Chi sa kanyang katawan. Ikinuyom niya ang kanyang pulso. Lumipad palabas ng kahon ang mga pilak na karayom, nakalawit sa kalangitan, at naglabas ng nakasisilaw na gininto ang liwanag.
Ang teknik na ito pa lang ay nagdulot na ng pagkamangha kina Nathaniel Tisdale at sa medical hall assistant. Matapos nakalawit sa kalangitan ng 64 na pilak na karayom, ikinumpas ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamay. Ang unang pamamaraan, kasabay ng mahinang sigaw. Oy! 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 8 karayom na pilak ang agad na sumirit. Kumabog, kumabog, kumabog. Gamit ang tunog ng resonansya. Ang 8 pilak na karayom na ito ay itinusok ng 3 pulgada sa kahoy sa isang malaking pinto ng manor, na tumama sa 8 magkakaibang posisyon, misteryoso at hindi mailalarawan. Mga karayom sa panghimpapawid. Bulalas ni Nathaniel Tisdale, habang nakakurap kay Manuel Bennett, mukhang may kakayahan ka naman, bata. Gayunpaman, kahit na kaya mong gumamit ng air transport needles, hindi ibig sabihin na alam mo na ang 8 trigrams divine needle ng aming whale family. Hindi pinansin ni Manuel Bennett si Nathaniel Tisdale, sa halip ay ikinumpas muli ang kanyang kamay. Pangalawang pamamaraan. Oy! 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 8 karayom na pilak ang lumabas at tumusok sa pangalawang pinto sa 8 magkakaibang posisyon. Ikatlong teknik. Malakas na sigaw ni Manuel Bennett at muling ikinumpas ang kanyang kamay. Oy! 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 Ang ikatlong bugzo ng mga karayom na pilak, 8 pa rin ang bilang, ay humajijek palabas, at tumusok sa isang pader sa bulwagan. Pang-4 na pamamaraan. Ika-5 pamamaraan. Ika-6 na pamamaraan. Isang sunod-sunod na malalakas na sigaw ang umalingaw sa bulwagan. Sa mga sumunod na minuto, sunod-sunod na lumipad palabas ang mga alon ng mga pilak na karayom. Bawat alon ay may 8 pilak na karayom, na tumatagos sa 3 dingding sa loob ng bulwagan. Matapos ipakita ang ika-8 pamamaraan, binawi ni Manuel Bennett ang kanyang kamay, kinuha ang pilak na kahon ng karayom, at sinabi kay George Hans, matandang guro Hans, tara na at mag-usap tayo sa silid-aralan. Sige. Tumango si George Hans, at inakay si Manuel Bennett pataas. Sinabi ni Manuel Bennett kay Giovanni Glover, Binibining Glover, maaari mo bang isama ang 3 kong kaibigan sa bayan para bumili ng mga regalo? Sige, Ginoong Bennett. Tumango si Giovanni Glover at inakay sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates palabas ng manor. Habang nadaanan nila si Nathaniel Tisdale, blanko siyang nakatitig sa mga pilak na karayom sa 2 pinto at 3 dingding, matagal na walang imek. Parang tanga, no? Ngumisi si Barden Bard. Sinabi ko na sa'yo, matandang lalaki, na huwag kang maniwala sa kuya kong si Bennett, ngayon ay sinampal ka na naman sa mukha, ha? Umiling din si Prajna Bates at sinabing. Pagkatapos, nilisan nilang dalawa ang manor kasama si Giovanni Glover. Sabi ng assistant sa medical hall, Dr. Tisdale, hindi mo na kailangang tumingin pa. Ngayon lang, bigla na lang sinaksak ng batang yun ang lahat. Paano niya malalaman ang mga teknik ng karayom ng 8 trigrams divine needle? Tumahimik ka. Biglang umungal si Nathaniel Tisdale. Mataman siyang nakatitig sa isa sa mga pinto, nanginginig sa kasabikan, mabibigat ang paghinga, at namumula ang mukha. Dr. Tisdale, anong problema mo? Agad na natigilan ang assistant sa medical hall. Huminga ng malalim si Nathaniel Tisdale ng ilang beses at sinabing, kaya nga ni Mr. Bennett na gawin ang 8 trigrams divine needle. Kaya niya talaga. 3 uri ng pamamaraan ng pagtusok ng karayom ang naipasa sa aming pamilya, habang ang 5 pa ay nawala na. Sapat na ito para patunayan na malamang na magagawa ni Mr. Bennett ang lahat ng 64 na pamamaraan ng pagtusok ng karayom. Ngayon ay tuluyan na siyang sumuko kay Manuel Bennett, gamit ang isang titulong pangkarangalan. Ito. Alam talaga ng batang yun. Agad na natigilan ang assistant sa medical hall. Kahit hindi niya maintindihan ang banal na karayom ng 8 trigrams, dahil sinabi ito ni Dr. Tisdale, tiyak na totoo ito. Bumantong hininga si Nathaniel Tisdale, hindi lang alam ni Mr. Bennett ang 8 trigrams divine needle, kundi higit pa sa akin ang pagkakaintindi niya sa tradisyonal na medisina. Dr. Tisdale, anong ibig mong sabihin? Nagmamadaling nagtanong ang assistant sa medical hall. Sabi ni Nathaniel Tisdale, hindi mo ba nakita ngayon lang? Ginamit ni G.
Bennett ang dalawang pinto at tatlong dingding bilang isang mapa ng human acupoint upang may sigawa ang acupuncture, na nagpapatunay na mayroon siyang lubos na pag-unawa sa lahat ng acupoint ng tao. Kahit walang katawang tao o human acupoint map, kaya pa rin niyang magsagawa ng acupuncture. Ang antas ng kasanayan sa acupuncture na ito ay umabot na sa isang hindi kapani-paniwalang antas. Tinatawag ako ng mga tao sa Ship City na banal na doktor, ngunit kung ikukumpara kay Mr. Bennett, ako ay kasing walang halaga ng isang bituin sa tabi ng maliwanag na buwan, o ng isang langgam sa tabi ng isang higanteng dragon. Ang kakayahan niya sa medisina ay kahit 10 beses na mas mahusay kaysa sa akin, hindi, kahit 100 beses na mas mahusay. Ngayon ay naniniwala akong lubos na si Ginoong Bennett ang nagpagaling kay matandang Guru Hans. Ito. Walang imak ang assistant sa medical hall. Alam niyang si Dr. Tisdale ay labis na mayabang at kadalasan ay hindi sumusuko kan inuman. Pero ngayon, sinabi ni Dr. Tisdale na ang kakayahan ng bata sa medisina ay 100 beses na mas mataas kaysa sa kanya. At inihambing pa niya ang kanyang sarili sa mga bituin at maliwanag na buwan, mga langgam at higanteng dragon. Kahit halos kasing edad lang niya ang bata, paano naging kahanga-hanga ang kanyang mga kasanayan sa medisina? Huminga ng malalim si Nathaniel Tisdale para alisin ang malabong chi at sinabing, maghintay ka lang dito. Gusto kong pag-aralang mabuti ang 5 iba pang teknik na ito gamit ang karayom. Oo. Tumango ang assistant sa medical hall at nanatiling tahimik. Naglakad si Nathaniel Tisdale sa harap ng isang pinto at nagsimulang pag-aralan ang mga pamamaraan ng pagtusok ng karayom na hindi niya alam. Dahan-daang lumipas ang oras. Kalahating oras na ang lumipas nang hindi namamalayan. Sa oras na ito, masayang nag-uusap sina Manuel Bennett at George Hans habang pababa sila. Saktong pagdating nilang dalawa sa bulwagan. Biglang lumingon si Nathaniel Tisdale, at may tunog ng kalabog, lumuhad ng direkta sa harap ni Manuel Bennett. Ha! Agad na nagulat si Manuel Bennett, at nagtaka, Dr. Tisdale, bakit ka lumuhad? Opo, Dr. Tisdale, anong nangyayari rito? Medyo nalito rin si George Hans. Sabi ni Nathaniel Tisdale, G. Bennett, dahil po sa bulag at mangmang ako, at nasaktan ko kayo kanina. Patawarin niyo po ako. Dr. Tisdale, kung mayroon kang gustong sabihin, tumayo ka at sabihin mo na. Humakbang si George Hans upang tulungan si Nathaniel Tisdale na makatayo. Tumingin si Nathaniel Tisdale kay Manuel Bennett nang may kahihiyan sa mukha at sinabing, Mr. Bennett, kanina ko pa pinagdududahan na hindi ikaw ang nagpagaling kay matandang Guru Hans at sinabi kong hindi mo alam ang banal na karayom ng 8 trigrams. Ngayon alam ko na kung gaano ako katanga at kababaw noon. Ang iyong mga kasanayan sa medisina ay higit na nakahihigit kaysa sa akin, at lubos akong kumbinsido. Kabanata 615, Kabanata 615, Piging sa gabi ng kaarawan. Humajijek si George Hans habang itinuturo si Nathaniel Tisdale, ikaw, masyado ka lang mayabang. Kumbinsido ka na ba ngayon? Kumbinsido ako. Wala nang ibang pagpipilian. Pinilit ni Nathaniel Tisdale ang isang mapait na ngiti. Agad siyang yumuko ng malalim kay Manuel Bennett at sinabing, Mr. Bennett, handa po akong maging apprentice ninyo, at hinihiling ko po sa inyo na turuan ninyo ako ng kumpletong 8 trigrams divine needle. Dr. Tisdale, abala po talaga ako ngayon at wala akong oras para turuan ka. Walang magawang sumagot si Manuel Bennett bago nagtanong, siya nga pala, natutunan mo na ba ang 8 pamamaraan ng karayom na ito? Hindi pa. Umiling si Nathaniel Tisdale at nagpatuloy, gayunpaman, 3 sa mga pamamaraang ito ng pagtusok ng karayom ay naipasa ko na sa aking pamilya Tisdale, at natutunan ko na ang mga ito. Alin sa 3? Tanong ni Manuel Bennett. Itong 3. Itinuro ni Nathaniel Tisdale ang isang pinto at 2 dingding. Naiintindihan ko. Sige, hayaan mong baguhin ko itong 3 pamamaraan ng pagtusok ng karayom para sa iyo. Habang nagsasalita siya, ginamit ni Manuel Bennett ang kanyang tunay na chi at humarap sa isang pinto. Dahan-dahan niyang iwinaksi ang kanyang kanang kamay. Sa harap ng kanilang mga mata, sumabog mula sa dingding ang 8 pilak na karayom sa pinto.
Kumaway ulit si Manuel Bennett ng kamay niya. Clack, clack, clack. Nagbago ang posisyon ng 8 karayom na pilak at muling tumusok sa pader. Pagkatapos noon, ginamit ni Manuel Bennett ang parehong paraan upang baguhin ang posisyon ng mga pilak na karayom sa dalawa pang dingding. Matapos ang mga pagbabago sa posisyon, agad na nagbago ang orihinal na 3 pamamaraan ng pagtusok ng karayom. Natulala si Nathaniel Tisdale sa nakita. Natapos na ang misyon. Pumalakpak si Manuel Bennett at sinabing, Dr. Tisdale, pagkatapos mong maging dalubhasa sa 8 pamamaraan ng pagtusok ng karayom, pumunta ka sa River City para hanapin ako, at ituturo ko sa iyo ang iba pang mga pamamaraan. Talaga bang handa mo akong turuan? Tuwang-tuwa si Nathaniel Tisdale. Ilang sandali lang ang nakalipas, minamaliit at kinutya niya ang binatang nasa harap niya. Ngunit hindi siya ikinagalit ng binata at handa pa rin siyang turuan. Tiningnan ni George Hans si Manuel Bennett nang may mas lalong paghanga sa mga mata nito. Hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding awa sa kanyang puso. Bakit hindi na lang inapo ng kanilang pamilya Hans si Manuel Bennett? Gusto niya talagang gawing asawa ng apo niyang si Giovanna Glover si Manuel Bennett, pero tila walang interes si Manuel Bennett kay Giovanna. Sayang naman, sayang talaga. Siyempre, payag ako. Tumango si Manuel Bennett, ang bawat doktor na nagsusumikap para sa pag-unlad ng tradisyonal na medisina ay karapat-dapat sa aking paggalang. Salamat po, Guru. Yumuko muli si Nathaniel Tisdale at sinabing, Guru, kapag na-master ko na ang 8 pamamaraan ng karayom na ito, pupunta ako sa River City para hanapin ka. Guru. Kumunot ang kilay ni Manuel Bennett, hindi ko naman sinabing tatanggapin kita bilang apprentice ko. Ngumisi si Nathaniel Tisdale at sinabing, dahil handa kang turuan ako ng iba pang mga pamamaraan ng 8 trigrams Divine Needle, syempre, natural lang na ikaw ang magiging Panginoon ko. Bahala ka. Kumaway si Manuel Bennett at sinabing, Dr. Tisdale, ikaw na ang magsaliksik. Kailangan kong asikasuhin ang ilang bagay kasama si matandang Guru Hans, kaya hindi ako sasama sa iyo. Sumagot si Nathaniel Tisdale, sige na, huwag mo akong alalahanin. At, pakiusap, huwag mo na akong tawaging Dr. Tisdale. Sa harap mo, hindi ko kayang gamitin ang titulong iyan. Sige, mag-aral ka ng mabuti. Tumawa ng malakas si Manuel Bennett at saka nagmamadaling umalis ng manor kasama si George Hans. Pagkaalis ni Manuel Bennett at George Hans, nagtanong ang empleyado ni Dr. Tisdale, Dr. Tisdale, napakabata pa naman ng binata na ito, at gusto mo siyang kunin bilang amo mo. Sumagot si Nathaniel Tisdale, sinasabing ang walang una o huli sa pagkatuto, at ang bihasa ay maaaring maging guro. Kahit bata pa si Mr. Bennett, ang kanyang mga kasanayan at karakter sa medisina ay higit na nakahihigit sa akin, kaya natural lang, maaari siyang maging aking Panginoon. Bukod dito, napakabata pa ni G. Bennett, at sa hinaharap, ang kanyang mga kasanayan sa medisina ay lalo pang bubuti. Isang napakalaking karangalan ang maging amo ko si Mr. Bennett. Bandang 8:00 ng gabi. Lungsod ng Panulat. Tore ng Silangan. Isa ito sa 10 nangungunang matataas na gusali sa Penn City, at matatanaw ang buong Penn City mula sa bubong. At ngayon, puno na ang buong gusali, at puno na rin ng iba't ibang luxury cars ang pasukan. Ang Rolls-Royce, Maybach, Bugatti Veyron, Lamborghini, McLaren, at iba pa, ay pawang parang isang eksibisyon ng marangyang mga kotse. Ang mga taong bumababa sa mga kotse ay maaaring mayayaman o maimpluwensya, ang mga lalaki ay maayos manamit, at ang mga babae naman ay kaaya-aya at marilag. Pagkababa ng mga sasakyan, papasok ang mga taong ito sa gusali, sakay ng elevator papunta sa pinakamataas na palapag. May isang open-air restaurant na tinatawag na Aerial Garden sa pinakamataas na palapag ng gusali. Sa sandaling ito, maraming tao na ang dumating, may hawak na mga baso ng champagne, nag-uusap ng 3 o 5. Isang malaking karangalan ang matanggap ang imbitasyon ng South Protection King sa kanyang handaan sa kaarawan ngayong gabi. Hindi ba? Tutal, hindi naman lahat ay makakadalo sa handaan ng kaarawan ng South Protection King, di ba?
Kakaiba, malapit na mag-alas 9, bakit hindi pa dumarating ang South Protection King? Magpasensya ka na, malamang ay paparating na ang South Protection King. Kaya, ang mga dumalo sa handaan ng kaarawan ng South Protection King ngayong gabi ay pawang mula sa iba't ibang probinsya sa Timog. May mga may-ari ng mayayamang pamilya, mga tagapangulo ng mga nakalistang kumpanya, mga presidente ng iba't ibang matataas na antas ng asosasyon ng negosyo, at iba pa. Sa madaling salita, lahat ng inimbitahan sa handaan ng kaarawan ay isang malaking tao sa iba't ibang probinsya at lungsod. Sa sandaling ito, biglang may narinig na boses mula sa karamihan. Ha, hindi ba't yan ang hari ng mga nagbabantay sa Hilaga? Nandito rin ang North Garden King. Inimbitahan ba siya ng South Protection King? Matagal nang may alitan ang North Garden King at South Protection King, bakit pa siya pupunta? Sa gitna ng diskusyon ng lahat, isang matangkad at matipunong lalaki na nakasuot ng itim na terno, gwapo at pambihira ang humakbang paarap, na tila nasa edad 30. Ang lalaking ito ay ang panganay na batang Panginoon ng pamilya Nathan, ang hari ng North Garden na si Manuel Bennett. Kasunod ni Manuel Bennett ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mapusyaw na kayumangging suit. Ang lalaking ito na nasa katanghaliang gulang ay ang Divine Strategist na si Shelton Dormer, ang pinuno ng Four Heavenly Kings ni Manuel Bennett. Kasunod nila ay ang ilang mga bodyguard na nakaitim. Magandang gabi, hari ng nagbabantay sa Hilaga. Talagang nagpapasaya sa lugar ang pagkakaroon ng North Garden King dito. Haha, hari ng mga gwardya sa Hilaga, baka pwede tayong magtulungan sa hinaharap. Bagamat alam nilang may alitan si Manuel Bennett at si Rebecca Stone, naroon pa rin ang katayuan ni Manuel Bennett, kaya't masigla siyang sinalubong ng lahat. Kumusta sa lahat? Binati rin ni Manuel Bennett ang lahat ng may ngiti. Hari ng gwardya sa Hilaga, inimbitahan ka ba niya? Tanong ng isang malaking shot. Nag-aatubili si Manuel Bennett na nagkibit balikat at sinabing, siguro ay masyadong abala si Rebecca at nakalimutan niya akong imbitahan. Pero kaarawan ni Rebecca ngayon, pupunta ako sa piging ng kaarawan niya kahit anong mangyari. Isa pang malakas na putok ang bumulalas, hari ng gwardya sa Hilaga, gamit ang iyong isip at puso, tiyak na mapapanalo mo ang puso ng hari ng proteksyon sa Timog. Oo, hari ng gwardya sa Hilaga, kayo ng hari ng proteksyon sa Timog ay talagang perpektong magkatugma. Naniniwala akong kayo ng South Protection King ang magkakatuluyan. Isa pang malakas na putok ang humajijek at nagdagdag ng isang pangungusap. Alam ng lahat ng naroon na palaging hinahabol ni Manuel Bennett si Rebecca Stone. Nadama rin nila na sina Manuel Bennett at Rebecca Stone ay magkatugma, isang tunay na magkapareha na sadyang ginawa para sa kanila, parehong may talento at kaakit-akit. Bukod dito, kapag silang dalawa ay nagsama na, isa nga itong makapangyarihang alyansa. Hahaha. Tumawa ng malakas si Manuel Bennett at sinabing, pakikinggan ko ang magagandang salita mo. Sa sandaling ito lang, biglang may sumigaw mula sa karamihan. Nandito na ang hari ng proteksyon ng Timog. Sandali lang. Lahat ng taong naroon ay lumingon para tumingin sa pasukan ng restaurant. Kabanata 616, Kabanata 616, Pagtaya ng 1,000 ginto. Gaya ng pagtingin ng lahat. May makapal na pagkagulat sa mga mata ng lahat. Naramdaman ng lahat ng lalaking naroon ang paghinto ng kanilang hininga at tibok ng puso. At ang mga babaeng naroon ay natulala rin, walang may salita. Nakita nila ang dalawang babaeng mienhing pumasok sa restaurant. Isa sa kanila, na nakasuot ng itim na off-the-shoulder evening gown, ay may itim na kwintas na may batong hiya sa kanyang maputi at pinong leeg, ang itim na damit at itim na kwintas ay lalong nagpaputi at nagpaganda sa kanyang balat. Ang kanyang mukha ay walang kapantay, walang kapintasan, at ang sukat na itim na gown ay perpektong bumagay sa kanyang kaakit-akit na figure, na bumihag sa puso ng lahat. Lalo na ang ugali niya, na walang kapantay, walang kapantay. Ang babaeng ito ay walang iba kundi ang sikat na South Protection King Rebecca Stone. Sa tabi ni Rebecca Stone ay isang babaeng nakasuot ng mahabang bestida na kulay langit. Ang kanyang magandang leeg na pinalamutian ng kwintas na jade Buddha,
Ang kanyang magagandang tampok ay nagpalamuti sa kanyang maselang mukha, at ang malambot at mahabang buhok na nakaunat, lumilipad sa simoy ng gabi. Bagamat hindi kasing Carmina ng ibang babae ang kanyang figure, ito ay proporsyonal pa rin at kaakit-akit. Bagamat medyo mas mahina siya sa aura kaysa kay Rebecca Stone, pantay ang tugma ng kanyang kagandahan at figure. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Julia Stewart, ang batang kabit ng primera klaseng pamilya Stewart sa South City, at ang pangulo ng East Beauty Pharmaceuticals. Sa sandaling ito, lahat ng naroon ay nakatitig ng diretsyo sa dalawang babaeng tila kakalabas lang mula sa isang painting. Lalo na si Manuel Bennett, ang mga mata ay nakatuon kay Rebecca Stone, hirap na hirap lumunok. Naisip niya sa sarili na kailangan niyang makuha ang babaeng ito kahit anong mangyari. At ang babaeng katabi niya, maaari lang siyang pag-aari niya rin. Siya lang ang maaaring magmay-ari ng mga dekalidad na diyosa na ito. Napakaganda, parang isang immortal na bumababa sa lupa. Hindi lang ang hari ng proteksyon sa timog, kundi pati na rin ang babaeng katabi niya ay napakaganda. Sino ang dalagang iyon? Bakit ngayon pa ako nakakita ng ganito kagaling na diyosa? Dahil pwede siyang sumama sa South Protection King, siguradong malapit ang relasyon nila ng babaeng ito. Nagsimulang magbulungan ang lahat sa isa't isa. Sister Vivian, ikaw ba ang hari ng proteksyon sa timog? Sa sandaling ito, tiningnan ni Julia Stewart si Rebecca Stone ng natataranta, ang buong pagkatao niya ay natulala. Bagamat nahulaan niya na si Rebecca Stone ay hindi isang ordinaryong tao. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Rebecca Stone ang magiging sikat na South Protection King sa timog. Bahagyang ngumiti si Rebecca Stone at sinabing, "Pasensya na, Julia, hindi ko ipinaalam sa iyo ang aking pagkakakilanlan noong huling pagkikita natin dahil sa takot na baka mapilitan ka." Ate Vivian, ayos lang po. Umiling si Julia Stewart at nagpatuloy, "Sister Vivian, hindi ako nakakaramdam ng pressure kapag kasama kita. Pero napakaraming mahahalagang tao mula sa timog dito, pakiramdam ko ay labis akong nabibigatan." Marahang tinapik ni Rebecca Stone ang kamay ni Julia Stewart at sinabing, "Julia, kapag lumaki ng lumaki ang East Beauty Pharmaceuticals mo, mas marami ka pang makikitang ganitong eksena. Sa katunayan, hindi mo kailangang masyadong kabahan, ikaw ang fiancé ni Mullen, kaya naman nakababata kitang kapatid, kailangan mong ilabas ang sarili mong kumpiyansa." Oo, oo. Mariing tumango si Julia Stewart. Nagreklamo si Rebecca Stone, "Hindi ko alam kung saan nagpunta ang batang ito. Bakit wala pa siya rito? Sinabi ko sa kanya noong katapusan ng nakaraang buwan na dapat nandito siya sa kaarawan ko ngayon, kahit anong mangyari. Pero, hindi ko inaasahan na hindi pa siya dumarating, na nakakadismaya." Kumunot ang noo ni Julia Stewart at sinabing, "Kakaiba naman, sabi ni Mullen kahapon ay pupunta siya sa Penn City pagkatapos ng trabaho niya. Bakit hindi pa siya pumupunta?" Sumanghal si Rebecca Stone, "Sa tingin ko ay hindi makakarating ang walang utang na loob na batang ito ngayong gabi. Ang mas malala pa, hindi niya man lang sinagot ang tawag ko ngayon at sadyang pinatay pa ang telepono niya. Kung hindi siya sisipot ngayong gabi, titingnan ko kung paano ko siya haharapin sa susunod." Mukhang wala nang magawa si Julia Stewart, dahil ilang beses na niyang tinawagan si Manuel Bennett ngayong araw, pero hindi niya sinasagot ang mga tawag niya. "Manuel Bennett, bilasan mo," galit na galit si Sister Vivian. Sa sandaling ito, lumapit si Nye Changkong, tiningnan si Rebecca Stone ng may maamong ekspresyon, at sinabing, "Rebecca, napakaganda mo talaga ngayon kaya natatakot ako na walang ibang babae sa mundo ang makakapantay sa iyo." Bahagyang kumunot ang noo ni Rebecca Stone at sinabing, "Bakit ka nandito?" Nagpakita si Nye Changkong ng isang matamlay na ngiti, at sinabing, "Rebecca, kaarawan mo ngayon, syempre kailangan kong pumunta." Kalmado ang mukha ni Rebecca Stone at walang pakialam na sinabi niya, "Pero hindi kita inimbitahan." Sabi ni Nye Changkong, "Kahit hindi mo ako imbitahan, siguradong pupunta ako, at dapat akong pumunta. Para sa iyo at sa akin, ngayon ang magiging pinakamahalagang araw ng ating buhay." Anong ibig mong sabihin?
Nagsalubong ang mga kilay ni Rebecca Stone, at lalong naguguluhan. Si Julia Stewart sa isang tabi ay naguluhan din. Bilang isang babae, natural niyang nakikita ang paghanga ni Nie Changkong kay Sister Vivian. Ngunit, ang agresibo sa mga mata ni Nie Changkong ay nagparamdam sa kanya ng pagkailang. Kung kailangan sana may paghahambing. Ang mga mata ni Manuel Bennett ay kasing dalisay ng mga bituin, habang ang mga mata ni Nie Changkong ay kasing dilim ng kalaliman. Malakas na sabi ni Nie Changkong, dalhin mo na ang mga gamit. Maya-maya, 3 bodyguard ang lumapit, bawat isa ay may hawak na isang magandang kahon. Nagtipon ang lahat ng taong naruroon upang makita kung ano talaga ang gustong gawin ni Nie Changkong. Utos ni Nie Changkong, buksan mo. Sa sandaling binuksan ng 3 bodyguard ang mga kahon na nasa kanilang mga kamay. Tahimik ang buong eksena noong una. Ilang segundo ang lumipas. Biglang sumiklab ang eksena. Diyos ko, ang ganda ng mga alahas na diamante, at hindi ba't napakalaki ng bawat isa sa mga diamanteng ito? Maaari kaya itong maging ang maalamat na puso ng langit, puso ng karagatan, at puso ng lupa. Walang duda, ito ang maalamat na puso ng langit, puso ng karagatan, at puso ng lupa. Sa subasta sa paliparan, nakita ko ang 3 piraso ng alahas na ito na naibenta sa napakataas na presyo, na may kabuuang halaga na 1.8 bilyon. Oo. Mukhang 3 dayuhang collector ang bumili ng mga iyon, pero hindi ko inaasahan na bibilhin lahat ng mga iyon pabalik ng South Protection King. Nako, plano ba ng North Garden King na ibigay ang 3 alahas na ito kay South Protection King? Talagang karapat-dapat sa reputasyon ng North Garden King. Napaka-mapagbigay at maluho niya, para lang makagawa ng isang magandang ngiti. Patuloy ang mga bulalas at hingal. Lalo na ang mga babaeng naroon, nagniningning ang kanilang mga mata. Gustong-gusto ng lahat ng babae ang mga diamante, lalo na itong napakahalagang kwintas na diamante, na nagpapabilis ng tibok ng kanilang mga puso. Bigla nilang naramdaman na natabunan ang ilang carat ng singsing na diamante sa kanilang mga kamay. Hindi lamang ang ibang mga taong naruroon, kundi maging si Julia Stewart ay hindi gaanong nagulat. Tutal, ang North Garden King ay kakakuha lang ng 1.8 bilyong halaga ng mga regalo, at bawat isa ay isang kayamanan. Kahit sino ay magugulat. Kumislap din ang mga mata ni Rebecca Stone na may bahid ng pagkagulat, ngunit agad ding bumalik sa normal. Tama, ang 3 piraso ng alahas na diamante ay inilagay sa kahon. Ang puso ng langit ay isang purong puting kwintas na diamante. Ang pinakamalaking diamante sa gitna ay kasinlaki ng itlog ng kalapati. Ang puso ng karagatan ay isang pares ng hikaw. Ang mga hikaw ay may nakatanim na malalim na asul na diamante. Ang 2 pinakamalaking diamante sa gitna ay kasinlaki ng kuko. Ang puso ng daigdig ay isang pulse heiress na may mga itim na diamante sa buong katawan. Ang 2 pinakamalaking diamante sa gitna ng pulse heiress ay kasinlaki rin ng kuko. Bukod dito, ang malalaking diamante sa 3 piraso ng alahas na ito ay hugis puso, at ang ipinahiwatig na kahulugan ay natural na maliwanag. Kabanata 617, Kabanata 617, binibigyan ka ng isang lungsod ng mga bulaklak ng peach. Mapagmahal na tiningnan ni Nie Changkong si Rebecca Stone at sinabing, Rebecca, hindi mabilang na mga bagay ang aking ginawa at ginugol ko ang 1 taon para mabili muli ang puso ng langit, ang puso ng karagatan, at ang puso ng lupa, para lang maibigay ang mga ito sa iyo ngayon. Gusto mo ba sila? Mahinahong sumagot si Rebecca Stone, salamat sa iyong mga regalo. Pinahahalagahan ko ang iyong mga saloobin. Pero, dapat mong bawiin ang 3 reg along ito. Malakas na sinabi ni Nie Changkong, ako, si Nie Changkong, ay hindi kailanman bumawi ng kahit anong ibinigay ko. Dahil doon, lumuhad si Nie Changkong gamit ang isang tuhod sa harap ni Rebecca Stone. Anong ginagawa mo? Natigilan si Rebecca Stone at napaatras ng isang hakbang. Nagulat din si Julia Stewart at umatras. Mapagmahal siyang tumingin kay Rebecca Stone at sinabing, Rebecca, pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, dapat mong malaman na matagal na kitang gusto. Kahit lagi mo na akong tinatanggihan,
hindi pa rin nagbabago ang isip ko. Ang mga puso ng langit, puso ng karagatan, at puso ng lupa, ay kumakatawan sa aking nararamdaman para sa iyo. Sana mabigyan mo ako ng pagkakataong protektahan ka, pahalagahan, at mahalin ka sa mga susunod na araw. Diyos ko, umaamin ba ang hari ng North Garden? Napakamaalalahanin naman. Tama. Kung may umamin sa akin ng ganito, hindi ko naiisipin. Papakasalan ko na lang siya. Haring proteksyon ng Timog, si Haring Gwardya ng Hilaga ay talagang mabuting tao, hindi lamang prominent at may kakayahan ng kanyang pamilya, kundi mayroon din siyang mabuting pagkatao. Dapat ay sumang-ayon ka. Sumang-ayon ka sa kanya, sumang-ayon ka sa kanya, sumang-ayon ka sa kanya. Nagsimulang magkagulo ang mga tao. Tumingin ang lahat kay Rebecca Stone, naghihintay sa kanyang tugon. Bumantong hininga lang ng marahan si Rebecca Stone at sinabing, ni Ye Changkong, salamat sa iyong pag-amin, ngunit hindi talaga kami angkop. Dapat kang maghanap ng babaeng mas angkop para sa iyo. Pagkarinig nito, natahimik lahat ng mga taong naroon. Malinaw na tinanggihan siya ni Rebecca Stone. Nagngingit-ngit si Ye Changkong at nagtanong, bakit? Bakit mo pa rin ako tinatanggihan? Saan ako hindi sapat na mabuti, at saan ko hindi natutugunan ang iyong mga inaasahan? Sabihin mo, kaya kung magbago. Mahinang nagsalita si Rebecca Stone, ni Ye Changkong, napakahusay at perpekto ka sa lahat ng aspeto, hindi lang talaga tayo para sa isa't isa. Hey! Ha! Ngumiti si Ye Changkong ng mapait, tumitig ng diretso sa mga mata ni Rebecca Stone, at paos na nagtanong, talaga bang gusto mo ang batang yan na si Manuel Bennett? Hindi ba't siya ang nakababata mong kapatid? Paano mo siya mai-in-love? Sinasabi mo ba sa akin na hindi mo lang siya ginamit bilang kalasag, seryoso ka talaga sa kanya? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito. Nagulat si Julia Stewart at natulala na tumingin kay Rebecca Stone. Alam niyang malapit ang relasyon ni na Rebecca Stone at Manuel Bennett, pero hindi niya inakalang may gusto pala talaga si Rebecca Stone kay Manuel Bennett. Malakas na sabi ni Rebecca Stone, oo, gusto ko ang aking nakababatang kapatid, at sumang-ayon ako sa kanya na sa buhay na ito ko lang siya pakakasalan. Nang marinig ang sagot ni Rebecca Stone, nagkagulo ang buong manunood. Diyos ko, nakakagulat naman ang balitang ito. Sino ba naman tong batang Manuel Bennett na to? Bakit hindi ko pa siya naririnig? Hindi ba't sinabi lang ng North Garden King na ang batang ito na nagngangalang Manuel Bennett ay ang junior brother ng South Protection King? Hindi ko pa naririnig na may junior brother ang South Protection King. Dahil kayang makuha ng batang ito na nagngangalang Manuel Bennett ang puso ni Rebecca Stone, natatakot akong hindi siya ordinaryong tao. Maraming taong naroon ang nagulat at nagsimulang mag-usap. Gayunpaman, mayroon ding mga taong nakakakilala kay Manuel Bennett, at lahat sila ay nagkatinginan na may gulat sa kanilang mga mukha. Tumayo si Ye Changkong, humakbang palapit kay Rebecca Stone, at sumigaw, Rebecca, seryoso ka sa batang yan at ayaw mo pang magpakasal sa iba. Pero paano naman ang batang yun? May pakialam ba siya sa'yo? Birthday mo ngayon, pero hindi man lang siya samipot. Sigurado akong wala siyang pakialam sa'yo. Isa pa, hindi ba't nandito si Miss Stewart, ang fiancé ng batang yan? May fiancé na ang batang yan, bakit mo pa rin siya gusto? Anong dahilan? Muling nagpasiklab ang eksena sa mga salita ni Ye Changkong. Naku, may fiancé pala ang lalaking yun na nagngangalang Manuel Bennett, tapos ang ganda-ganda niya. Ang mahalaga, kahit ang South Protection King ay may gusto sa batang iyon, gaano ba siya kagaling? Kahit na ang mga henyo mula sa matataas na pamilya at mga prinsipe mula sa maharlikang pamilya sa ibang bansa ay hindi karapat-dapat sa mga aksyon ng South Protection King, tama ba? Gusto ko talagang makita kung gaano ka-espesyal ang batang iyon na nagngangalang Manuel Bennett, para maging karapat-dapat sa mga pagsisikap ng South Protection King. Gulat na sigaw ng lahat ng taong naruroon, na pumukaw ng mga alon sa kanilang mga puso. Tama na. Nanlamig ng husto ang mukha ni Rebecca Stone, ni Ye Changkong, pumunta ka sa hapunan ng aking kaarawan, malugod kitang tinatanggap. Pero kung gugulo ka lang dito, umalis ka na.
Ano ba ang galing ng batang yan, ano ba ang galing niya? Hinayla ni Ye Changkong ang kanyang kurbata, may mga ugat na tumutubo sa kanyang noo, at sumama ang kanyang mukha. Gayunpaman, nang magsasalita na sana si Rebecca Stone. Biglang may narinig na mga hiyawan mula sa karamihan. Lahat kayo, tumingin sa langit sa malayo. Ano ba yan? Bakit ang daming helicopter? Ano ba yung mga ibinubuga nila mula sa mga helicopter? Mga talulot ba ng bulaklak yan? Parang mga talulot ng bulaklak ng peach. Lahat ng taong naroon ay napatingin sa malayo. Nakakita sila ng isang helikopter na lumilipad mula sa lahat ng direksyon ng Penn City patungo sa sentro ng lungsod. Hindi mabilang na mga talulot ng rosas na bulaklak ang ibinuhos pababa mula sa mga helikopter, na lumilipad sa kalangitan at sa lungsod. Habang nahuhulog ang mga talulot. Sa sandaling ito, ang buong Penn City ay tila naging isang karagatan ng mga talulot, parang isang mundo ng mga diwata sa lupa, napakaganda at kaakit-akit. Nako, anong nangyayari, sino ba ang ganoon kagarbo para magpadala ng napakaraming helikopter para magkalat ng mga talulot sa Penn City? Hindi ba? Hindi ito magagawa gamit lang ang pera, kailangan mo ng matibay na koneksyon. Hindi ba? Kailangang linisin ang koneksyon ng buong Penn City. Patuloy na umalangaw ang mga bulalas. Pero sa sandaling ito, may nakita silang banner na nakasabit sa bawat helicopter. Isang simpleng pangungusap ang nakasulat sa banner. Maligayang kaarawan, Senior Sister. Bukod pa rito, bukod pa sa mga banner sa mga helicopter. Parehong linya ng teksto rin ang ipinapakita ng mga LED screen ng bawat gusali sa Penn City. Maligayang kaarawan, Senior Sister. Nakikita ko ang eksenang ito. Halos sabay-sabay na nag-react ang lahat ng taong naroon. Nako! Nako! Kayang-kaya ba ng batang yun na nagngangalang Manuel Bennett ang lahat ng ito? Masyadong romantiko ito, parang ginagamit ang buong kapangyarihan ng lungsod para ipagdiwang ang kaarawan ng South Protection King. Sorpresa, isa lamang itong pasabog na sorpresa. Hindi nakakapagtaka na hindi dumating ang batang yan, lumabas na pumunta siya para maghanda ng ganito kalaking sorpresa. Ang eksena ay tuluyang kumulo at sumabog. Lahat ay nakatitig sa malayo ng walang ekspresyon, ang kanilang mga katawan ay nanginginig sa kasabikan, nahuhumaling, hanggal, at gulat. Lalo na ang mga babaeng naroon, ang lakas ng kabog ng kanilang mga puso. Walang babaeng makakatanggi sa ganitong klaseng romansa. Tutal, hindi naman mabibili ng pera ang sukdulang pag-iibigang ito. Kabanata 618, Kabanata 618, laging tandaan ang araw na ito. Ang sukdulang pag-iibigang ito ay nangangailangan ng isang matibay na relasyon, kahangahangang pagkamalikhain, magagandang intensyon, malalim na pagmamahal, at higit pa. Walang maaaring mawala kahit isa. Sa sandaling ito, kahit ang puso ng langit, puso ng karagatan, at puso ng lupa, na ibinigay ni Manuel Bennett kay Rebecca Stone ay wala ng saysay kung ikukumpara sa romansang ito. Bilang hari ng proteksyon sa Timog at taga-kontrol ng lahat ng asosasyon ng negosyo sa Timog, kulang ba sa pera si Rebecca Stone? Hindi naman. Kaya, hindi kayang hawakan ng pera ang puso ng babaeng ito. Sa sandaling ito, ang mga kababaihan ng mga pamilya sa silid ay tuluyang natamba, ang kanilang mga mata ay nagniningning, ang kanilang mga katawan ay nanginginig, at ang kanilang mga paghinga ay mabilis. Kung may makapagbibigay sa akin ng ganito karomantikong regalo, papakasalan ko siya at hinding-hindi ko siya iiwan habang buhay. Pati na ang pagpapakasal sa kanya, kahit ang mamatay para sa kanya ay hindi naman malaking bagay. Tayong mga babae ay kailangan ng mga lalaki para magbigay sa atin ng ilang material na pangangailangan, pero ang mas gusto natin ay ang puso ng mga lalaki. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ang hari ng proteksyon ng Timog ay ganoon katapat sa lalaking ito na nagngangalang Manuel Bennett. Ilang babae ba ang kayang tumanggi sa ganito kalalim na pagmamahal? Huminga ng malalim ang mga babaeng naruroon, at ang kanilang mga matang nakatingin kay Rebecca Stone ay puno ng inggit. Nabighani rin si Julia Stewart, na nakatayo sa tabi ni Rebecca Stone. Hindi nakakapagtaka kung bakit hindi niya ito mock-contact buong araw.
Lumalabas na naghanda siya ng isang malaking sorpresa para kay Sister Vivian. Ngayon ay naiintindihan na niya kung gaano katindi ang pagmamahal ni Manuel para kay Vivian. Ang pag-ibig na ito ay higit pa sa lahat, at walang anumang bagay sa mundo ang makakapigil sa kanilang mga nararamdaman. Natikom ni Julia ang kanyang mga labi, masaya para kay Rebecca Stone, naiinggit, at naaasar. Kung si Rebecca Stone naman, umiiyak na siya at tuluyang nalilito. Lubos niyang nararamdaman ang pagmamahal ni Manuel para sa kanya at ang intensyon ng maliit na lalaki. Naalala niya ang isang pangungusap na sinabi nito sa kanya noong bata pa siya. Sinabi sa kanya ni Manuel na kapag lumaki na siya, sa kanyang kaarawan, padadalhan siya nito ng isang lungsod ng mga bulaklak ng peach. Akala niya nagbibiro lang si Manuel. Tutal, pareho pa silang bata noon, at walang sino man ang nagseryoso rito. Pero hindi niya inaasahan na maaalala ito ng maliit na lalaking ito at magagawa niya itong mangyari. Paano mo hindi mamahalin ang isang maliit na lalaki? Sa kabilang banda, nakita ni Manuel Bennett ang nahuhumaling na anyo ni Rebecca Stone at ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, nanginginig sa galit, kumukunot ang mga kilay nito, at mahigpit na naikuyom ang kanyang mga kamao. Alam niyang tuluyan na siyang natalo kay Manuel Bennett sa pagkakataong ito. Akala niya noong una ay walang tatalo sa Reg Along ibinigay niya kay Rebecca Stone para sa puso ng isang babae. Pero hindi niya inaasahan na matatalo siya ng ganito katindi. Puot. Galit. Walang katapusang puot at galit ang bumalot sa kanyang puso. Sa sandaling ito, may mga helikopter na lumilipad sa ibabaw ng Penn City, nagwiwisik ng mga talulot ng bulaklak ng peach. Kumukulo ang buong lungsod. Huminto ang mga sasakyan sa kalye, at lumabas ang mga pasahero. Tumigil din ang mga naglalakad sa kalsada. Nagtakbuhan palabas ang mga tao mula sa lahat ng tindahan. Tumangala ang lahat sa langit, nasasaksihan ang sukdulang pag-iibigan na ito. Halos lahat ay naglabas ng kani-kanilang mga telepono para kumuha ng mga litrato, mag-record ng mga video, at i-upload ang mga ito online. Maging ang mga pangunahing mamamahayag at media ng Penn City ay nagulat, nang iulat nila ang sukdulang pag-iibigang ito. Diyos ko, sino ang may gawa nito, na nagpadala ng napakaraming eroplano para magwisik ng mga talulot sa kalangitan sa ibabaw ng Penn City? At sino ang senior sister, na nabanggit sa mga banner na ibinaba ng mga helicopter at nakadisplay sa mga LED screen ng mga gusaling iyon? Pinakilos ng taong gumawa nito ang buong lungsod upang ipagdiwang ang kaarawan ng senior sister. Tiyak na tuwang-tuwa siya, hindi ba? Anong klaseng tao ang makakagawa ng lahat ng ito? Bihira lang talaga ang ganitong romansa at ganitong intensyon. Lahat ng mangyayari ngayong gabi ay mananatili magpakailanman sa puso ng mga tao sa Penn City at hindi kailanman malilimutan. Patuloy na nag-uusap ang mga tao sa kalye at nalubog sa romansang ito. Hindi alam kung gaano nakatagal ang lumipas. Pagkatapos ikalat ang lahat ng talulot ng bulaklak. Sa wakas ay nagpalit ng direksyon ang mga helikopter at lumipad palayo sa Penn City. Iisa lang na eroplano ang papuntang Ariel Garden Restaurant. Sa sandaling ito, restaurant sa Ariel Garden. Paparating na. May lumilipad na helikopter. Maaari kayang darating ang nakababatang kapatid ng hari ng proteksyon ng Timog. Darating ba talaga siya? Gusto kong makita kung anong klaseng tao itong si Manuel Bennett. Gusto kong makita kung ano ang hitsura ng lalaking lumikha nitong napakaromantikong eksena. Sandaling tumingin ang lahat sa paparating na helicopter nang may pananabik sa kanilang mga mata. Sandali lang. Nakalutang-lutang ang helicopter sa ibabaw ng Ariel Garden. Bumukas ang pinto ng kubo. Isang figure ang diretsyong tumalon pababa mula sa helicopter, at tuloy-tuloy na lumapag sa Ariel Garden Restaurant. Lahat ng mata ay nakatuon na ngayon sa taong ito. Nakita nila ang isang balingkinita na figure na may maislan at malinaw na mukha, malalim at malinis na mga matang tila naglalaman ng isang langit na puno ng mga bituin. Ang figurang ito ay si Manuel Bennett. Gayunpaman, marahil dahil abala siya sa pagtakbo buong araw, si Manuel ay tila medyo gaskosan, na may mga butil ng pawis sa kanyang noo.
Tila wala siya sa lugar sa gitna ng mga mabubuting amo at mga tagapagmana ng pamilya na naruroon. Ito ba ang junior brother ng South Protection King? Mukhang maayos naman siya, pero hindi naman ganoon kagaling. Masyado akong malaki ang inaasahan ko sa kanya. Karaniwan lang siya. Tama, wala siyang maikukumpara sa North Garden King pagdating sa hitsura at pangangatawan. Nagsimulang magtsismisan ang mga lalaki, halatang minamaliit nila si Manuel. Anong ibig mong sabihin, ganoon ba kahalaga ang hitsura? Sa tingin ko, naiinggit lang kayong lahat sa kanya. Tama, kaya mo bang gumawa ng ganito karomantikong eksena gaya ng ginawa niya ng Buong Hirap? Pera lang ang meron ka, tapos ang lakas ng loob mong maliitin ang iba. Hindi natuwa ang mga babae at nakipagtalo rin. Kahit hindi para sa kanila ang romantikong eksenang nilikha ni Manuel, binigyan pa rin sila nito ng sabik at pag-asa para sa sarili nilang buhay pag-ibig. Habang tumatalon pababa si Manuel mula sa helicopter. Tumalon din pababa sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates. Saka lang umalis ang helicopter. Sa sandaling ito, nagkatinginan sina Manuel at Rebecca Stone, ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamahal at paglalamang. Hindi sila maaapektuhan ng ingay sa paligid at lahat ng iba pa. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, pinunasan ni Manuel ang pawis sa kanyang noo, ngumiti, at nagtanong, "Senior Sister, nagustuhan mo ba ang mga bulaklak ng peach na ipinadala ko sa iyo sa lungsod na ito?" Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap. Woo! Nabulunan si Rebecca Stone, habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Nagulat si Manuel, "Senior Sister, anong problema? Bakit ka umiiyak?" Pero bago pa siya matapos, sumugod si Rebecca Stone at ibinuka ang kanyang mga braso para yakapin ng mahigpit si Manuel. Humagulgol siya, "Bastos na bata, salamat. Maraming salamat. Salamat sa pagtupad mo sa iyong pangako at sa pagpapadala sa akin ng mga bulaklak ng peach ng lungsod na ito. Tatandaan ko ang araw na ito magpakailanman at aalalahanin ko ang gabing ito magpakailanman." Na isang lalaking naglaan ng mga mapagkukunan ng lungsod para ipagdiwang ang aking kaarawan, na nagbigay sa akin ng sukdulang romansa. Kabanata 619, Kabanata 619, Pagkadismaya at Pagkapahiya. Lahat ng babaeng naruroon ay lubos na naantig, lumuha, at masiglang pumalakpak. Napaluha rin si Julia Stewart, habang pinapanood ang dalawa na magkayakap ng mahigpit, nang walang anumang selos sa kanyang puso. Si Prajna Bates, na nakatayo sa malapit, ay nagpupunas din ng mga luha, habang nakanganga ng napakataas. Kaninang hapon lang niya alam kung anong regalo ang gustong ibigay ni Manuel Bennett kay Sister Vivian, nang isama siya ni Manuel Bennett, si Lily Tisdale, at si Barden Bard para maghanda para sa abalang ito. Umaapaw ang selos niya ng mga oras na iyon. Sa katunayan, hindi niya inakala na ganito pala ang regalong gustong ibigay ni Manuel Bennett kay Sister Vivian, na siyang ikinainggit niya ng husto. Niyakap din ni Manuel Bennett ng mahigpit ang babae, nakangiti at sinabing, "Senior Sister, hindi ba't nangako ako sa iyo noon? Dahil gustong-gusto mo ang mga bulaklak ng peach, ipinangako ko sa iyo na paglaki ko, bibigyan kita ng isang lungsod ng mga bulaklak ng peach sa iyong kaarawan. Natural lang na kailangan kong tuparin ang pangakong iyon." Inabot ni Rebecca Stone ang kanyang kamay at kinurot ang leeg ni Manuel Bennett, habang humahagulgol at tumatawa, "Noong mga panahong iyon, napakabata mo pa, paano ko malalaman kung nagbibiro ka o hindi?" Seryosong sinabi ni Manuel Bennett, "Senior Sister, hindi biro ang bawat sinasabi ko sa iyo. Bakit ang bait mo sa akin?" Tiningnan ni Rebecca Stone si Manuel Bennett ng may matinding pagmamahal. Magiliw ding tiningnan ni Manuel Bennett ang babae at sumagot, "Dahil ikaw ang paborito ko, ang pinakamamahal kong senior sister. Bukod dito, ikaw rin ang magiging asawa na pinakagusto kong protektahan." Nang marinig ang mga salita ng lalaki, humagalpak ng tawa si Rebecca Stone. Ang ngiti ng babae ay kasing ganda ng isang bulaklak, na parabang nawala ng kinang ang buong langit at lupa, at ang langit na puno ng mga bituin. Lahat ng lalaking naroon ay nakatitig ng diretso. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganito kalaking ngiti sa mukha ng South Protection King.
Dapat mong malaman na tuwing mga karaniwang araw, ang South Protection King ay malamig at dominante, at mahirap makakuha ng ngiti mula sa kanya, mas mahirap pa kaysa sa pag-abot sa langit. Gaya ngayon lang, kahit ang pagpapadala ng Heart of the Sky, Heart of the Ocean, at Heart of the Earth, na nagkakahalaga ng 1.8 bilyon, ay hindi pa rin nakapagpasaya sa South Protection King. Bumulong si Rebecca Stone sa tainga ni Manuel Bennett, sa araw na tapusin mo ang ating kasunduan, pakakasalan kita. Nakasimangot na tanong ni Manuel Bennett, paano kung hindi ko tapusin ang kasunduan? Sumagot si Rebecca Stone, kung gayon, hindi ako mag-aasawa sa buhay na ito. Magiliw na ngumiti si Manuel Bennett at sinabing, Senior Sister, huwag kang mag-alala, hindi na malayo ang araw na iyon. Oo, naniniwala ako sa iyo. Marahang tumango si Rebecca Stone. Ate Vivian, maligayang kaarawan. Sa oras na ito, lumapit si Lily Tisdale at inabot si Rebecca Stone ng isang kahon ng regalo. Ate Vivian, medyo nagmamadali ang oras na ito, kaya bumili na lang kami ng ilang regalo, sana magustuhan mo. Mas paghahandaan ko ng mabuti ang susunod mong kaarawan. Lumapit si Prajna Bates na may matamis na ngiti at iniabot ang isang kahon ng regalo. Mainit na ngumiti si Rebecca Stone, hinayaan ang isang tao na kunin ang kahon ng regalo, at sinabing, hindi mahalaga, napakasaya ko na narito kayong lahat para ipagdiwang ang aking kaarawan kasama ko. Ate Vivian. Maligayang kaarawan. Nag-aalangan na lumapit si Bard and Bard, iniabot kay Rebecca Stone ang isang kahon ng regalo. Sa simula, gusto niyang makita kung sino ang mas maganda sa pagitan ni Rebecca Stone at Olena Shawn. Ngunit nang makita niya si Rebecca Stone, siya ay natigilan, talagang kamangha-mangha. Higit sa lahat, ang aura ni Rebecca Stone ay hindi mas mahina kaysa kay Olena Shawn, na siyang dahilan kung bakit hindi siya nang ahas na asarin siya. Naningkit ang mga mata ni Rebecca Stone, at nagtanong ng may kuryosidad, mahal kong Ginoo, sino po kayo? Tumawa si Manuel Bennett at nagpakilala, Senior Sister, ito ang kapatid kong naging kaibigan ko, pero medyo immoral siya, mahusay uminom at kumain ng karne. May 8 prinsipyo sa Budismo, at wala siyang sinusunod na kahit isa sa mga ito, kaya ang kanyang pangalang Dharma ay Barden Bard. Kumunot ang noo ni Barden at sinabing, Kuya Bennett, ito ang unang beses na nakita ko si Sister Vivian, hindi mo ba ako hahayaang mag-iwan ng magandang impresyon sa puso niya? Sinabi ni Prajna Bates, kapatid na Barden Bard, hindi mo pa rin ba alam kung anong uri ka ng tao? Kahit maganda ang imahe mo sa harap ni Sister Vivian ngayon, ipapakita mo pa rin ang sarili mo mamaya, di ba? Tama iyan, dapat magkaroon ng kamalayan sa sarili ang mga tao. Bigla ring nagdagdag si Lily Tisdale. Nagreklamo si Barden Bard nang may sama ng loob, Sister Vivian, alam mo ba, binubuli nila ako ng ganito tuwing weekdays. Dapat mo akong ipagtanggol. Nang marinig ang usapan ng ilang tao at makita ang nakakatawang anyo ni Barden Bard, humajijek si Rebecca Stone. Sabi ni Rebecca Stone, ikaw na batang walang hiya, ang mga kaibigan mo ay talagang nakakatuwa. Ang saya sigurong makasama sila. Walang magawang sinabi ni Manuel Bennett, masaya naman, pero ang pagharap sa mga walang kwentang yan ay maaaring maging lubhang mahirap, okay. Nagkunwaring galit si Barden Bard at sinabing, Kuya Bennett, anong ibig mong sabihin? Anong problema natin? Ikinumpas din ni Prajna Bates ang kanyang kamao at sumanghal, Mr. Bennett, ang tanga mo talaga. Sumabat si Lily Tisdale, Mr. Bennett, nakakapagod talaga na maging kapatid ka, okay. Nakatitig si Manuel Bennett, nako, sinusubukan niyo bang baligtarin ang mundo? Sabay-sabay na itinaas ni Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates ang kanilang gitnang daliri kay Manuel Bennett. Nagreklamo si Manuel Bennett kay Rebecca Stone, Senior Sister, alam mo ba, sino ang nang-aapi kanino? Mas lalong natawa si Rebecca Stone. Nagpakita rin si Julia Stewart ng isang magiliw na ngiti. Dahil sa pagpasok ni Manuel Bennett sa buhay niya kaya ito naging makulay. Kasabay nito, may tumawag sa cellphone ni Manuel Bennett. Sinagot ni Manuel Bennett ang tawag. Sige, pwede na kayong magsimula.
Salamat sa inyong lahat. Pagkatapos ng tawag, sinabi ni Manuel Bennett, Senior Sister, ang huling sorpresa para sa gabing ito ay malapit nang dumating. Napasigaw si Rebecca Stone, may iba pa bang sorpresa? Siyempre naman. Tumango si Manuel Bennett, at saka itinuro ang Penn City Bay sa malayo, tumingin ka roon. Lahat ng nasa pinangyarihan ay tumingin din sa Penn City Bay. Ilang minuto lang ang lumipas. Bumuhos. 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 Kasabay ng sunod-sunod na umuungal na tunog. Sumabog ang mga paputok sa kalangitan mula sa Penn City Bay, at pagkatapos ay sumabog sa ere. Nagsalpukan ang mga nagniningning na paputok sa madilim na kalangitan sa gabi. Ang nakakalat at makukulay na mga ilaw ay ginawang nakasisilaw at kapansin-pansin ang buong kalangitan sa gabi. Natigilan ang lahat ng naroon, hindi inaasahan ang isa pang sorpresa. Mas lalong nahumaling ang mga babae. Lahat ng nangyari ngayong gabi ay mananatili sa kanilang mga puso magpakailanman. Nagmamadaling sinabi ni Manuel Bennett, Senior Sister, mag-wish ka. Sige. Tumango si Rebecca Stone, pagkatapos ay pinagsalikop ang kanyang mga kamay, ipinikit ang kanyang mga mata, at humiling. Ang palabas ng paputok ay tumagal ng mahigit 10 minuto. Hanggang sa huling paputok na nagkalat sa kalangitan sa gabi, na bumubuo ng mga salitang, maligayang kaarawan, Senior Sister, ay saka lamang natapos ang palabas ng paputok. Tumahimik ang buong restoran, at matagal bago nakabawi ang lahat ng naroroon mula sa mga nakaraang eksena. Pero sa sandaling ito, Manuel Bennett, isang galit na ungol ang dumating. Lumingon si Manuel Bennett, nakita niya ang mapanglo na mukha ni Kendrick na papalapit sa kanya ng malalaki ang hakbang. Sa sandaling ito, galit na galit si Kendrick. Siya, ang marangal na hari ng North Garden at ang batang Panginoon ng Kyoto Royal Kendrick family, ay hindi pa nakaramdam ng ganitong pagkadismaya at kahihiyan. At lahat ng ito, ay dinala sa kanya ng batang ito sa harap mismo ng kanyang mga mata. Kinamumuhian niya. Galit na galit ako sa batang ito na nasa harap niya. Kabanata 620, Kabanata 620, Saktaan ang matinding karibal. Dormer, ano ba talagang binabalak mong gawin? Malamig na sigaw ni Rebecca Stone, habang diretsyong humakbang sa unahan para protektahan si Manuel Bennett. Nakatayo rin sa harap ni Manuel Bennett sina Julia Stewart, Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates. Rebecca, usapin ito nating dalawa lang, dapat hindi ka na makialam. Umungol ng mahina si Dormer, saka sumigaw kay Manuel Bennett, bata, hindi ba't sinabi mong balang araw ay tatapakan mo rin ako? Pero ngayon nagtatago ka sa likod ng isang babae, anong klaseng kasanayan yan? Malamig ang mukha ni Manuel Bennett, lumabas siya at tiningnan si Dormer sa mga mata, so, ano ang gusto mong gawin? Dormer, kumalma ka. Sigaw ni Shelton Dormer mula sa likuran. Tumahimik ka nga. Paano mo ako aasahan na kakalma? Sigaw ni Dormer kay Shelton Dormer. Walang sinuman sa pinangyarihan ang nang-ahas na gumawa ng ingay. Alam nilang medyo wala sa kontrol ang emosyon ni Dormer, natural lang na walang nang-ahas na galitin siya. Gayunpaman, ang mga tingin ng lahat ng babaeng naruroon ay puno ng paghamak nang tumingin sila kay Dormer. Dati pa nilang hinangaan si Dormer. Tutal, si Dormer ay ipinanganak sa isang kilalang pamilya, may natatanging kakayahan, at elegante. Ngunit ngayon ay napagtanto nila na ang tinatawag na kagandahang ito ay isa lamang pagkukunwari ni Dormer. Sa sandaling ito, hindi na napigilan ni Dormer ang kanyang galit, sumugod siya at sinuntok si Manuel Bennett. Agad na namutla sa takot at nagsigawan ang mga tao sa pinangyarihan. Walang umasa na pisikal na art si Dormer. Bilang hari ng North Garden, ang personal na lakas ni Dormer ay tunay ngang napakalakas. Nang sumuntok siya, ang kanyang kamao ay kumikinang na parang malabughaw na itim na liwanag, ang tunay na chi ay biglang sumulpot, dahilan para sumabog ang hangin kasabay ng isang tunog. Pero, nang sandaling malapit nang tumama ang suntok ni Dormer, itinaas ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamay, sumuntok din para gumanti. Sa isang iglap, bam! Tunog. Nang magkadikit ang kanilang mga kamao, lumikha sila ng isang tunog na parang mahinang kulog.
Kumislap ang liwanag, umikot ang tunay na chi, kumakalat sa lahat ng direksyon. Maraming tao sa pinangyarihan ang natigilan, paulit-ulit na umatras, hindi ng ahas na lumapit. Akala ni Dormer, kahit papaano ay mapapatay ni Manuel Bennett ang isa sa mga braso niya dahil sa suntok niyang ito. Pero, sa sandaling nagbanggaan ang mga kamao, nakaramdam siya ng isang puwersang sumasabog na sumusugod patungo sa kanya, imposibleng malabanan. Bam! Tunog. Kasabay ng tunog ng isang boom. Napasigaw sa sakit si Dormer, at ang buong katawan ay biglang nawala ng malay. Sa kabaligtaran, si Manuel Bennett ay nanindigan ng matatag sa kanyang orihinal na lugar, hindi umatras ng kalahating hakbang. Mabilis na humakbang si Shelton Dormer upang pakalmihan si Dormer. Nang makitang gusto pa ring sumugod ni Dormer, sinabi ni Shelton Dormer sa malalim na boses, "Dormer, natatakot akong hindi ka bagay sa batang ito." Si Manuel Bennett, na nakatitig ng malamig kay Dormer, ay nagsabi sa gulat na boses, "Dormer, kaarawan ngayon ng aking nakatatandang kapatid na babae, ayokong makakita ng dugo, umalis ka rito." Ikaw. Tinitigan ng masama ni Dormer si Manuel Bennett, ang mga matang puno ng walang kabusugang intensyong pumatay, halos magbuga ng apoy. "Umalis ka." Muling umungal si Manuel Bennett. Tara na. Mabilis na hinayla ni Shelton Dormer si Dormer kasama ang iba pang mga bodyguard, at dali-daling umalis sa pinangyarihan. Nang makaalis si Dormer ay saka lamang nakahinga ng maluwag ang lahat ng naruroon. Pagkatapos ay sinabi ni Rebecca Stone, "Pakiusap, lahat kayo, huwag kayong maapektuhan, patuloy kayong kumain at uminom." Nang sumunod na oras, nagpatuloy ang piging. Isinama ni Rebecca Stone sina Manuel Bennett at Julia Stewart sa isang toast kasama ang mga kilalang personalidad na naruroon. Ipinakilala rin niya sina Manuel Bennett at Julia Stewart sa mga kilalang tao na naruroon. Pagkaalis ng Ariel Garden, sina Manuel Bennett, Shelton Dormer, at ang kanilang grupo ay sumakay sa kani-kanilang mga kotse at nilisan ang East Tower. Sa kotse, malungkot ang kalooban ni Manuel Bennett. Nanginginig ang kanang braso niya, at may mga bahid ng dugo na tumutulo mula rito. "Manuel, anong problema mo?" Mabilis na itinupi ni Shelton Dormer ang manggas ni Manuel Bennett. Nang makita ang kanang braso ni Manuel Bennett, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Namamaga at puno ng pumutok na mga ugat ang kanang braso ni Manuel Bennett. Napunit ang malalaking bahagi ng balat at kalamnan, at umaagos ang dugo. Naningkit ang mga mata ni Shelton Dormer, sabay sabing, "Mukhang minamaliit natin ang batang ito. Mas malakas siya kaysa sa inaakala natin." Si Manuel Bennett, na namumula sa galit, ay galit na nagsabi, "Kailangan kong patayin ang batang ito. Tiyak na papatayin ko siya." Sabi ni Shelton Dormer, "Tutulungan kitang patayin siya kung gayon." Pinipigilan ni Manuel Bennett ang kanyang galit, at sinabi, "Kahit na gusto nating patayin ang batang ito, hindi natin magagawa rito." "Bakit?" tanong ni Shelton Dormer. Sumagot si Manuel Bennett, "Kaharian ito ni Rebecca Stone. Kapag napatay natin ang batang ito, maaaring mahirapan na tayong umalis sa Penn City." "Manuel, natutuwa akong nakapag-isip ka ng malinaw." Bumantong hininga si Shelton Dormer at sinabing, "Maaari kayang ang batang ito ang maging kaaway mo sa buhay." "Ang kaaway ng buhay." Ngumisi si Manuel Bennett, "Hindi siya karapat-dapat." Matapos huminto sandali. Nagpatuloy siya, "Ako ang panganay na anak ng maharlikang pamilya Nathan. Ako ang hari ng North Garden na namumuno sa libo-libo. Ang aming pamilya Nathan ay mayroon pang ilang sinaunang sekta ng martial art bilang mga taga-suporta. May impluwensya lang ang batang ito sa River City, sa South City. Paano siya maihahambing sa akin?" Kumunot ang noo ni Shelton Dormer, sabay sabing, "Manuel, pakiramdam ko lagi na lang napakalakas ng batang ito, huwag mo siyang maliitin." Sabi ni Manuel Bennett, "Hindi ko siya minamaliit, pero hindi ko rin siya ituturing na banta. Hanggat aalis siya sa Penn City, bilang na ang mga araw niya." Tumango si Shelton Dormer, sabay sabing, "Papatayin natin siya bago pa siya maging masyadong makapangyarihan, para maiwasan ang mga gulo sa hinaharap." Tumango si Manuel Bennett.
May malamig na kislap sa kanyang mga mata, sinabi niya, hindi magtatagal ang buhay ng batang ito. Ang piging ng kaarawan ay nagpatuloy hanggang hating gabi bago ito natapos. Pagkatapos magpaalam sa isa't isa, isa-isang umalis ang lahat. Tumingin si Rebecca Stone kay Manuel Bennett at sa grupo nito, sinasabing, mga palaboy kayo, dapat pa kayong manatili sa Penn City ng ilang araw dahil ang layo-layo ninyo ng pinuntahan. Tumawa si Manuel Bennett at tumango, sige, susundin namin ang mga plano ng senior sister. Dahil matagal na niyang hindi nakikita ang senior sister, plano niyang gumugol ng kaunting dekalidad na oras kasama ito. Tumingin si Rebecca Stone kay Julia Stewart, na nagsasabing, Julia, sinabi mo na gusto mong buksan ang iyong pamilihan sa Penn City. Pagkatapos maglaro-laro ng ilang araw, isasama kita sa pakikipagkita sa mga boss ng pinakamalalaking kumpanya ng kosmetiko at parmasyutiko sa Penn City. Pero tandaan, ipinakikilala ko lang kayo. Nasa sa inyo kung kaya ninyong makipagnegosasyon para sa matagumpay na pakikipagtulungan sa kanila. Tumango si Julia Stewart, Ate Vivian, ang pagpapakilala lang sa akin sa mga boss na ito ay isang malaking pabor na. Huwag kang mag-alala. Mapapatatag ko ang kolaborasyon, hindi kita ipapahiya. Mahusay. Tumango si Rebecca Stone nang nakangiti, sabay sabing, umuwi na tayo. Pagkatapos, isinama ni Rebecca Stone si Manuel Bennett at ang kanyang grupo papunta sa mga kotse at nilisan ang East Tower. Matapos ang halos isang oras na pagmamaneho, nakarating sila sa isang mansyon. Maraming nakaitim na bodyguard ang nagbantay sa lugar, at napakahigpit ng seguridad. Matapos dumaan sa ilang mga checkpoint, pumasok ang motorcade sa mansyon. Sa daan, natano ni Manuel Bennett at ng kanyang grupo ang isang hardin, golf course, swimming pool, library, helicopter landing pad at iba't ibang pasilidad sa pamamagitan ng bintana ng kotse. Hinaibot ni Bard ang sulok ng kanyang bibig, nagtanong, Sister Vivian, ito ba ang lugar mo? Tumango si Rebecca Stone, oo, bakit? Hindi ba masyadong malaki ang lugar na ito? Napalunok si Bard, at nagtanong, para lang sa manor na ito, magkano ang magagastos? Casual na pinagpag ni Rebecca Stone ang kanyang buhok, sabay sabing, hindi naman ganoon kalaki, mga 2 bilyon. Naiwan si Manuel Bennett at ang kanyang grupo na walang